Kailangan nilang makakuha ng isa pang matibay na ebidensya na direktang mag-ugnay kay Valerie sa krimen, isang bagay na hindi nito matatakasan. Sa tulong ni Raymart, nagawa ni Sela na i-access ang mga GIF footage sa palapag kung saan matatagpuan ang opisina ni Valerie. Gabi-gabi, pag-uwi ng lahat, nananatili sila, kunwari nag-o-overtime. Sa mga gabing iyon, hindi lang sila mga kasabwat sa isang mapanganib na misyon. Naging magkaibigan sila muli. Nagkikwentuhan sila tungkol sa mga nakalipas na taon, sa buhay ni Sela sa Tondo, sa mga pangarap ni Raymart. Ang tensyon ng kanilang ginagawa ay nahahaluan ng init ng isang muling nabubuong koneksyon. Alam mo, na-miss ko to, sabi ni Sela isang gabi habang sabay silang kumakain ng instant noodles sa pantry. Ang alin? Ang instant noodles, biro ni Raymart. Hindi, ngumiti si Sela. Ito. Ang magkaroon ng kakampi. Ang magkaroon ng kaibigan. Tinitigan siya ni Raymart at sa isang saglit, nawala ang lahat ng panganib sa kanilang paligid. Ang nakita lang niya ay ang babaeng matagal na niyang itinatangi. Ngunit bago pa man may masabi si Raymart, bumalik sila sa realidad. Bingo, bulong ni Sela na nakatutok sa screen ng kanyang cellphone, kung saan niya pinapanood ang live feed. Sa footage, nakita nila si Valerie na may kausap na isang lalaking hindi nila kilala. May iniaabot si Valerie ditong isang maliit na bote, kaparehong-kapareho ng bote ng gamot na nakita ni Raymart sa kanyang panaginip at isang makapal na sobre. Sino yan? Tanong ni Sela. Hindi ko alam, pero kung makukuha natin ang malinaw na kopya ng video na yan, tapos na ang laro, sagot ni Raymart, ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype sa keyboard. Ito na. Mayroon na tayong sapat na ebidensya. Ang pakiramdam ay parang isang malaking tagumpay. Ang lahat ng kanilang pagod at panganib ay magbubunga na. Nagpasya silang kinabukasan na nila ito ilalabas. Ipapadala nila ang lahat ng ebidensya sa isang pinagkakatiwalaang board member, isang matalik na kaibigan ng ina ni Sela. Ngunit tila may ibang plano ang tadhana. O mas tamang sabihing, may ibang plano si Valerie. Kinabukasan, pagpasok pa lang ni Sela sa opisina, ramdam na niya ang kakaibang tensyon sa hangin. Ang mga katrabaho niya ay nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. Pinilit niyang huwag itong pansinin at dumiretso sa kanyang cubicle. Ngunit bago pa man siya makaupo, dalawang security guard at ang head ng EFI, si Tess, ang humarang sa kanya. Nas Maria Cruz, formal na tanong ni Tess. Opo, bakit po? Kinakabahang sagot ni Sela. Please come with us. Ma'am Valerie wants to talk to you. Parang nanuyo ang lalamunan ni Sela. Tumingin siya sa pwesto ni Raymart, naghahanap ng tulong, ngunit wala ito roon. Saan siya nagpunta? Dinala siya sa conference room. Sa loob, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa si Valerie, tila isang reyna sa kanyang trono. Sa tabi nito ay ang head of security at isang abogadong hindi niya kilala. Maria, pagsisimula ni Valerie, ang boses ay puno ng peking awa. Umupo ka. Nanginginig na umupo si Sela. May natuklasan kami, Maria, patuloy ni Valerie, itinulak ang isang folder sa gitna ng mesa. Isang malaking security breach. Milyon-milyong piso ang nawawala sa kumpanya. At lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iyo. Binuksan ni Valerie ang folder. Sa loob ay mga peking financial statement, mga bank transfer, lahat ay konektado sa isang account na hindi pamilyar kay Sela. At sa bawat transaksyon, ang digital trail ay humahantong sa computer na ginagamit niya. Hindi ako yan. Isang patibong yan, depensa ni Sela, ang kanyang boses ay nanginginig. Isang patibong, tumawa si Valerie. Bakit ka namin papatibungan? Isa ka lang utility staff. Maliban na lang kung hindi ka talaga si Maria Cruz. Maliban na lang kung isa kang espiya na ipinadala ng aming mga kalaban para sirain kami mula sa loob. Natigilan si Sela. Alam na ni Valerie. O kung hindi man, malapit na. I'm sorry, Maria. Pero kailangan naming gawin ito. For the good of the company. Isang senyas mula kay Valerie at ang dalawang guard ay lumapit kay Sela. You're fired. At sisiguraduhin naming haharapin mo ang kasong ito sa korte. Hindi. May ebidensya ako laban sa'yo, sigaw ni Sela. Ang pagnanakaw mo. Ang ginagawa mo sa papa ko. Ngumiti lang si Valerie. Talaga? Nasaan?
Ipakita mo sa akin. Doon napagtanto ni Sela. Ang lahat ng ebidensya ay nasa kanyang computer at cellphone, na ngayon ay tiyak na kukunin na bilang ebidensya, laban sa kanya. Ang lahat ay perpektong plinano. Habang hinihila siya ng mga guard palabas ng conference room, ang kanyang isipan ay gulong-gulo. Paano nangyari ito? Nasaan si Raymart? Sa gitna ng kanyang pagpupumiglas, natabig niya ang isang mesa malapit sa pinto, ang mesa ng sekretarya ni Valerie. Isang folder ang nahulog at bumagsak sa sahig, kumalat ang mga laman nitong papel. At doon, sa gitna ng mga nagkalat na dokumento, isang pamilyar na papel ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang kopya ng 200 at isa file ng isang empleyado. May litrato. Ang mukha ni Raymart. At sa ilalim ng pangalan niya, nabasa ni Sela ang isang detalye na parang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Father's name, John de Guzman. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Si Raymart. Ang anak ng driver na sinibak ng kanyang ama. Ang galit. Ang paghihiganti. Kawawa ka naman, Maria. Ginagamit ka lang pala. Ang mga salita ni Valerie ay umalinggaw sa kanyang tainga. Si Raymart. Ginamit siya nito. Ginamit siya nito para makapaghiganti sa kanyang ama, at nang malapit na siyang mahuli, iniwan siya nito sa ere. Ang lahat ng tulong, ang lahat ng kabaitan, ang mga sandali ng kanilang koneksyon, lahat ay kasinungalingan. Raymart, halos pabulong na sabi ni Sela, ang galit ay napalitan ng isang napakalalim na sakit. Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator, at lumabas si Raymart, may dalang isang box ng dokumento. Mukhang galing siya sa records room. Nakita niya ang eksena, si Sela na hawak ng mga guard, si Valerie na nakangisi. Sela! Anong nangyayari? Gulat na tanong ni Raymart, na bitawan ang hawak na kahon. Tumingin sa kanya si Sela. Ang mga mata niya, na dati puno ng pag-asa at tiwala, ay ngayon puno na ng sakit at pagkasuklam. Hindi siya sumagot. Iisa lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig, isang salitang binitawan niya na may kasamang lahat ng bigat ng kanyang nadurog na puso. Sinungaling! Sinubukan ni Raymart na lumapit na magpaliwanag. Sela, hindi totoo yan. Isang set-up to. Ngunit hindi na siya pinakinggan ni Sela. Hinila na siya ng mga guard palayo, palabas ng opisina, palayo sa lalaking pinagkatiwalaan niya. Palayo sa lalaking sumira sa kanya. Habang isinasakay siya sa elevator, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Raymart, puno ng pagkalito at desperasyon. At sa likod nito, si Valerie, nakatayo na parang isang demonyo, ninanamnam ang kanyang perpektong tagumpay. Ang pinto ng elevator ay nagsara, at si Sela ay nilamon ng dilim. Ang 4 na sulok ng inuupahang kwarto ni Raymart ay tila kumikitid sa bawat segundong lumilipas. Paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan ang isang salita, binitawan mula sa mga labi ni Sela, tila isang sumpa na habang buhay niyang papasanin. Sinungaling! Napahilamos siya sa kanyang mukha, ramdam ang pagod at pagkainis. Kanina pa niya sinusubukang tawagan ang cellphone ni Sela. Ngunit ang bawat tawag niya ay dumidiretso lang sa isang malamig na boses na nagsasabing, "The number you have dialed is currently unavailable." Malamang, kinuha na ni Valerie ang telepono nito. O mas malala, itinapon na ito ni Sela sa galit. Arf! Sa sobrang bigat ng dibdib, nasuntok niya ang pader. Isang mapurol na sakit ang gumapang sa kanyang mga buko, ngunit baliwala iyon kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Nabigo siya. Hindi lang siya nabigo na protektahan si Sela, nabigo siyang makuha ang tiwala nito. Ang tiwalang iyon, na parang isang babasaging bagay na dahan-dahan niyang binuo, ay ngayon durog na. Anong silbi ng lahat ng kanyang pag-iingat kung sa huli, siya pa rin ang magmumukhang kontrabida? Si Valerie. Ang babaeng iyon ay isang henyo sa panlilinlang. Inilatag nito ang isang perpektong bitag, at silang dalawa ni Sela, na akala mo'y mga mangangaso, ay ang mismong mga hayop na nahuli. Pumasok ang kanyang ama, si Mang Jun, may dalang isang baso ng tubig. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang namumulang mga buko ng anak. Anak, kumalma ka, mahinahong sabi nito, inilapag ang baso sa mesa. Walang mangyayari kung paiiralin mo ang init ng ulo. Pero tay, wala na. Lahat ng ebidensya, kinuha na nila. Si Sela, galit na galit sa akin.
Iniisip niyang niloko ko siya, na ginamit ko lang siya para makapaghiganti, sabi ni Raymart, ang boses ay puno ng pait. Suspendido na rin ako sa trabaho. Paano ko pa siya matutulungan? Paano ko palilinisin ang pangalan ninyo? Umupo si Mang Jun sa tabi niya. Ang mga mata nito, na nasaksihan na ang maraming pagsubok, ay puno ng karunungan. Ang tiwala, parang salamin yan, anak. Kapag nabasag, mahirap nang buuin. Pero hindi ibig sabihin, imposible na. Ang kailangan mo ngayon ay hindi tiwala niya. Ang kailangan mo ay isang katotohanang hindi niya maitatanggi. Tumingin si Raymart sa kanyang ama. Anong ibig ninyong sabihin, Tay? Ang lahat ng digital na ebidensya, madaling manipulahin. Madaling itanggi, paliwanag ni Mang Jun, pero ang isang pisikal na bagay, isang bagay na mahahawakan mo, isang bagay na direktang magpapatunay sa kasamaan ni Valerie, iyon ang kailangan mo. Biglang sumagi sa isipan ni Raymart ang audio recording. Ang sinabi ni Valerie tungkol sa gamot. Iyon na. Iyon ang susi. Kung mahahanap niya ang gamot na iyon, kung mapapatunayan niyang may ipinapainom si Valerie kay Don Ricardo, wala na itong kawala. Ngunit ang gamot na iyon ay nasa loob ng kuta ng kalaban. Nasa loob ng mansyon. Isang desperadong plano ang nabuo sa isipan ni Raymart. Isang plano na walang lugar para sa pagkakamali. Alam ko na po ang gagawin ko, Tay, sabi niya, tumatayo, ang kanyang mga mata ay nagniningas na sa bagong determinasyon. Mag-iingat ka, anak. Alam mo ang pasikot-sikot sa mansyon, pero tandaan mo, teritoryo pa rin iyon ni Valerie. Kinagabihan, habang ang buong syudad ay natutulog, isang anino ang tahimik na gumapang sa mataas na pader sa likurang bahagi ng mansyon ng mga Alcantara. Gamit ang kanyang kaalaman sa mga blind spot ng T-system na siya mismo ang tumulong na i-install noon, nagawa ni Raymart na makapasok sa hardin nang hindi napapansin. Ang bawat yabag niya sa damuhan ay maingat. Ang bawat tunog, ang huni ng mga kuliglig, ang ihip ng hangin, ay parang isang alarmang nagbababala. Dahan-dahan siyang umakyat sa terrace na konektado sa library, isang lugar na alam niyang bihirang puntahan ni Valerie. Ginamit niya ang isang set ng lockpicking tools at sa loob ng ilang nakakakabang minuto, nabuksan niya ang pinto. Nasa loob na siya. Ang mansyon sa gabi ay mas nakakatakot. Ang katahimikan ay mabigat, ang dilim ay tila may sariling buhay. Maingat siyang umakyat sa hagdanan, patungo sa master's bedroom. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Isang maling galaw lang, isang pagtapak lang sa isang umuugong na sahig, at tapos na ang lahat. Pagdating niya sa tapat ng pinto, pinakinggan niya muna. Walang ingay. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura, nagdarasal na hindi ito nakalock. Sa kabutihang palad, bumukas ito. Sa ilalim ng manipis na liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, nakita niya si Don Ricardo na mahimbing na natutulog. Sa kabilang banda ng kama, nakahiga si Valerie, payapa ang mukha, tila isang anghel. Isang demonyong nag-aanyong anghel. Kailangan niyang magmadali. Alam niyang hindi itatago ni Valerie ang isang mahalagang bagay sa lugar na madaling makita. Lumuhod siya at sinimulang kapain ang ilalim ng kama, ang likod ng mga kabinet. Walang-wala. Saan? Saan niya ito itatago? Napatingin siya sa vanity table ni Valerie. Puno ito ng mga bote ng pabango at mamahaling mga pampaganda. Tila imposibleng itago dito. Ngunit doon, sa ilalim ng isang kahon ng alahas, may napansin siyang isang maliit na uka sa kahoy. Isang secret compartment. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. At sa loob, naroon nga. Isang maliit, walang etiketang bote na mailamang likido. At sa tabi nito, isang mas malaking ebidensya. Isang maliit na itim na notebook. Binuksan niya ito. Ito ang diary ni Valerie. Bawat pahina ay naglalaman ng kanyang galit, ng kanyang mga plano. Nakasulat dito ang mga petsa, ang mga dosage ng gamot na ipinapainom niya kay Ricardo, at ang unti-unting epekto nito. Nakasulat din dito ang kanyang tunay na motibo, ang paghihiganti para sa kanyang pamilya. Ito na. Ang katotohanang hindi maitatanggi. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone at sinimulang kunan ng litrato ang bawat pahina ng diary, at pati na rin ang bote ng gamot. Bawat click ng kamera ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng silid. Nang matapos siya, maingat niyang ibinalik ang lahat sa dati. Handa na siyang umalis.
Ngunit habang tumatalikod siya, isang bagay ang nahagip ng kanyang paa. Isang tsinelas. Gumawa ito ng mahinang tunog. Ngunit sa katahimikan ng gabi, ang tunog na iyon ay sapat na. Biglang gumalaw si Valerie sa kama. Nanigas si Raymart. Hindi siya humihinga. Nakita niyang dahan-dahang iminumulat ni Valerie ang kanyang mga mata. 1 segundo. 2 segundo. Tumingin si Valerie sa paligid, inaantok. Pagkatapos ay muli itong pumikit. Huminga ng maluwag si Raymart. Akala niya itapos na siya. Ngunit paglingon niya sa pinto, isa pang dagok ang sumalubong sa kanya. Isang security guard ang naglalakad sa pasilyo, malapit nang dumaan sa tapat ng nakabukas na pinto. Wala na siyang oras. Mabilis siyang nagtago sa likod ng makapal na kortina, sa tabi mismo ng bintana. Sakto namang dumaan ang guard. Sumilip ito sa loob ng kwarto, tila may narinig. Nakita ni Raymart ang anino nito sa sahig. Napapikit siya, naghihintay. Pagkatapos ng tila isang walang hanggang sandali, nagpatuloy sa paglalakad ang guard. Nakaligtas siya. Ngunit bago pa man siya makahinga ng maluwag, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na papalapit sa mansyon. Ang mga ilaw nito ay tumama sa bintana, panandali ang nagpaliwanag sa buong silid. Naalerto si Valerie sa liwanag. Muli itong bumangon. At sa pagkakataong ito, ang mga mata nito ay dilat na dilat. At nakatingin ito diretso sa direksyon ng kortina. Narinig ni Raymart ang tunog ng gate na bumubukas. Isang sasakyan ang pumarada sa tapat ng bahay. Sino ang darating ng ganoong oras ng gabi? Hindi na niya kailangang hintayin ang sagot. Dahil alam na niya. Wala na siyang oras para mag-isip. Sa isang desperadong galaw, binuksan niya ang bintana, umakyat at tumalon. Mula sa 2 palapag. Bumagsak siya sa malambot na damuhan sa ibaba. Isang matinding sakit ang naramdaman niya sa kanyang bukong-bukong. Ngunit hindi niya ito ininda. Mabilis siyang tumayo, hirap man, at tumakbo pa palayo sa dilim, palayo sa kuta ng demonyo. Sa kanyang pagtakbo, isa lang ang nasa isip niya. Si Sela. Kailangan niyang maibigay ito kay Sela. Kailangan niyang maibalik ang tiwala nito. Kailangan niyang iligtas ito. Kahit nakapalit pa nito ang sarili niyang buhay. Ang tondo ay hindi nagbago. Ang ingay, ang amoy, ang sigla ng mga tao, lahat ay pareho pa rin. Ngunit para kay Sela, ang lahat ay iba na. 2 araw na siyang nakabalik. 2 araw na siyang nakaupo sa tabi ng kanyang karito ng fishball, ngunit hindi niya magawang magtinda. Ang dating masayang tunog ng kumukulong mantika ay parang ingay na lang ngayon sa kanyang tainga. Ang amoy ng fishball, na dati amoy ng kanyang kalayaan, ay parang amoy na ng kanyang kabiguan. Ang bawat sulok ng munting espasyong ito, na dati kanyang kanlungan, ay ngayon isang paalala ng kanyang pagkatalo. Ang kanyang puso ay basag. Hindi lang dahil ang pamilyar na ingay ng tondo ay hindi na nakakapagbigay ng aliw kay Sela. Ang sigawan ng mga nagtitinda, ang tawanan ng mga bata, ang ugong ng mga dumadaang tricycle, lahat ay parang mga kutsilyong tumutusok sa kanyang pagkatao. Bumalik siya sa kanyang kuta, sa kanyang ligtas na lugar, ngunit ang pakiramdam niya ay mas lalo siyang nakakulong. Nakatayo siya sa harap ng kanyang karito ng fishball, ngunit hindi tulad ng dati. Wala na ang ngiti sa kanyang mga labi. Wala na ang sigla sa kanyang mga kilos. Ang kanyang mga kamay ay gumagalaw ng kusa, nagsasandok ng fishball, naglalagay ng sauce, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad. Lumilipad dito pabalik sa malamig na conference room, sa mapanuyang mukha ni Valerie, at sa mukha ng lalaking sumira sa kanya. Raymart. Hisa, okay ka lang ba? Tanong ni Aling Lina, na kanina pa siya pinagmamasdan mula sa katabing pwesto. Ilang araw ka ng ganyan? Para kang kaluluwang ligaw. Pilit na ngumiti si Sela. Pagod lang po, Aling Lina. Hindi iyan pagod. Alam ko ang itsura ng pagod. Iyan ang itsura ng pusong dinurog, sabi ng matanda, puno ng karunungan. Kung sino man ang gumawa sa'yo niyan, hindi siya kawalan. Hindi kawalan. Ngunit bakit ang sakit-sakit? Bakit ang bigat-bigat? Dahil hindi lang ang puso niya ang nasira. Ang nasira ay ang huling pag-asa niyang mailigtas ang kanyang ama. Ngayon, wala na ang lahat. Siya ay isang talunan, pinalayas at pinagbintangan. Ang kanyang ama ay mananatiling bihag.
At si Valerie ay nagwagi. Napasandal siya sa kanyang kariton, naramdaman ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Napapikit siya. Gusto na niyang sumuko. Siguro, ito na talaga ang kanyang tadhana. Ang manatili sa tondo habang buhay na dala-dala ang kabiguan. Sela. Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Isang boses na ayaw na niyang marinig kailanman. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At doon, nakatayo sa harap niya si Raymart. Ang itsura nito ay malayo sa maalindog na tech guy na nakilala niya sa opisina. May mga galo sa kanyang braso at isang maliit na sugat malapit sa kanyang kilay. Bahagyang punit ang lailayan ng kanyang damit at habang naglalakad siya palapit, bahagya siyang humihingkod. Hindi ito ang itsura ng isang taong nagtatamasa sa kanyang panloloko. Ito ang itsura ng isang taong galing sa isang labanan. Ngunit hindi nito nabawasan ang galit sa puso ni Sela. Sa katunayan, mas lalo pa itong nag-alab. Anong ginagawa mo rito? Sigaw niya, sapat na para mapatingin ang ilang mga usisero sa paligid. Umalis ka. Lubayan Dilay. Sela, magpaliwanag ako, pakiusap ni Raymart, humakbang palapit. Magpaliwanag, tumawa si Sela, isang tawang walang saya. Para saan pa? Para lalo mo akong paniwalain sa mga kasinungalingan mo. Tapos na, Raymart. Panalo na kayo. Nakuha niyo na ang gusto ninyo. Nakaganti na kayo sa pamilya ko sa plano niyang iligtas ang kanyang ama ay gumuho, kundi dahil sa paraan ng pagkasira nito. Ang pagtataksil ay mas masakit kaysa sa anumang kabiguan. Ang isipin na ang bawat ngiti, bawat tulong, bawat sandali ng koneksyon nila ni Raymart ay isang kalkuladong galaw sa laro ng paghihiganti nito, iyon ang pumapatay sa kanya ng dahan-dahan. Sela, anak, hindi ka pa ba kakain? Tanong ni Aling Lina. Inilapag ang isang plato ng kanin at pritong isda sa kanyang maliit na mesa. Pangatlong araw mo ng ganyan. Para kang pinagsakluban ng langit at lupa. Pilit na humiti si Sela. Wala po akong gana, Aling Lina. Ano ba talagang nangyari sa probinsya? Nag-away ba kayo ng pamilya mo? Usisa ng matanda, umupo sa tapat niya. Umiling lang si Sela. Paano niya ipapaliwanag? Na bumalik siya sa dati niyang buhay para iligtas ang kanyang ama mula sa isang masamang madrasta, ngunit sa huli, nilinlang siya ng lalaking inakala niyang kakampi niya. Isang kwentong parang sa pelikula. Isang kwentong nakakahiya. May pinagkatiwalaan lang po ako, mahinang sagot ni Sela. Akala ko, tutulungan niya ako. Ginamit lang pala niya ako. Tinapik ni Aling Lina ang kanyang kamay. Sa mundong ito, Sela, mahirap talagang makahanap ng taong mapagkakatiwalaan. Pero hindi ibig sabihin, susuko ka na. Susuko. Ang salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Siguro nga, iyon na ang dapat niyang gawin. Itigil na ang lahat. Ibenta ang kariton. Lumipat sa ibang lugar. Magsimula muli kung saan walang nakakakilala sa kanya, kung saan walang alkantara, walang Valerie, at higit sa lahat, walang Raymart. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang anino ang tumabon sa kanya. Inangat niya ang kanyang tingin, handa nang sabihing sarado siya, ngunit natigilan siya. Nakatayo sa harap niya si Raymart. Ang itsura nito ay malayo sa malinis at maayos na tech guy sa opisina. Ang damit nito ay gusot at may bahid ng putik. May mahabang galo sa kanyang pisngi, at ang isa niyang binti ay bahagyang hinihila habang naglalakad. Ang mga mata nito ay pagod at desperado. Sa isang iglap, ang lahat ng sakit at galit na pinipigilan ni Sela ay sumabog. Anong ginagawa mo rito? Sigaw niya, mabilis na tumayo. Ang mga tao sa paligid ay napatingin sa kanila. Paano mo nalaman na nandito ako? Umalis ka. Sela, magpaliwanag ako, sabi ni Raymart, ang boses ay pagod. Magpaliwanag? Para saan pa? Tumawa si Sela ng mapait. Para sabihin mong nagkataon lang na anak ka ng driver. Kaya pwede ba, umalis ka na? Sinubukan nitong hawakan ang kanyang braso, ngunit iwinaksi niya ito ng buong lakas. Huwagin akong hawakan. Umalis itsenay. Tapos tayo. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Raymart, ngunit hindi siya natinag. Sa halip na makipagtalo, huminga siya ng malalim. Ang desperasyon sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Hindi na siya nagsalita. Sa halip may kinuha siya sa kanyang bulsa.
Ang kanyang cellphone. Binuksan niya ito at inilapag sa ibabaw ng salamin ng kariton, sa tabi mismo ng mga bote ng suka at matamis na sauce. Pagkatapos, may kinuha pa siya, isang maliit, walang etiketang bote na mailamang likido. Inilapag niya rin ito. Ang mga ebidensya. Ang mga larawan mula sa diary. Ang bote ng lason. Hindi ito tungkol sa atin, Sela, sabi ni Raymart, ang boses niya ay kalmado ngunit may bigat. Tungkol ito sa tatay mo. Oras ang kalaban natin. Natigilan si Sela. Napatingin siya mula sa galit na mukha ni Raymart pababa sa mga bagay na nasa harap niya. Kinuha niya ang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan ang mga litrato. Ang sulat kamay ni Valerie. Ang mga petsa. Ang mga salitang dosage, slow decline, revenge. Bawat larawan ay isang sampal sa kanyang mukha. Isang sampal ng katotohanan. Tumingin siya sa bote. Ang lason. Ang bagay na unti-unting pumapatay sa kanyang ama. Saan-saan na sinisante ng papa ko. Para sabihin mong nagkataon lang na iniwan mo ako sa ere noong nahuli ako ni Valerie. Umalis ka na. Tapos na tayo. Itinulak niya si Raymart, ngunit sa halip na gumanti, natumba ito ng bahagya, hindi kinaya ng kanyang masamang paa. Doon lang napansin ni Sela kung gaano kapagod ang itsura nito. Ngunit pinatigas niya ang kanyang puso. Hindi nagpaliwanag si Raymart tungkol sa kanila. Hindi siya humingi ng tawad. Sa halip, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag sa ibabaw ng kariton. Isang maliit, walang etiketang bote ng gamot. Natigilan si Sela. Pagkatapos, kinuha ni Raymart ang kanyang cellphone. In-unlock niya ito at ipinakita kay Sela ang mga litrato. Mga pahina ng isang diary na sulat kamay. Malinaw ang bawat salita. October 12. Dosage increased. He's becoming more lethargic. Good. October 25. He mentioned Dewey father's name today. The fool. He will pay for what he did to Dewey family. November 5. Maricela is back. The stupid girl. Siya mo nakuha ang mga to, tanong niya, ang galit sa kanyang boses ay unti-unting napapalitan ng pagkalito. Pinasok ko ang mansyon kagabi, sagot ni Raymart. Hinanap ko. Dahil alam kong ito lang ang paraan para maniwala ka sa akin. Doon lang napansin ni Sela ng maigi ang itsura nito. Ang mga sugat, ang pilay. Hindi iyon galing sa isang simpleng away. Iyon ay galing sa isang mapanganib na gawain. Isinugal niya ang kanyang buhay para makuha ang mga ito. Para sa kanya. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Bakit mo to ginagawa? Tinitigan siya will be the perfect pawn to complete the revenge. Napaatras si Sela, napatakip ng bibig. Ang bawat salita sa diary ay isang patunay. Isang katotohanang hindi kayang itanggi. Hindi ito tungkol sa atin, Sela, sabi ni Raymart, ang boses ay seryoso at puno ng pagmamadali. Tungkol ito sa tatay mo. Oras ang kalaban ni Raymart, at sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng sakit, pagod, at isang emosyon na hindi niya lubos maintindihan. Dahil kailangang malinis ang pangalan ng natin. Tumingin si Sela mula sa cellphone pabalik kay Raymart. Ang galit sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng pagkalito, at isang maliit, nanginginig na butay ko, pag-amin niya. Pero hindi sa paraang iniisip mo. Mahalaga sa ilang pagsisisi. Paano mo nakuha to? Pinasok ko ang mansyon kagabi, sagot ni Raymart. Nahuli ako. Kinailangan kong tumalon kanya ang pamilya ninyo, Sela. Ang tatay mo, naging mabuti siyang amo mula sa bintana sa ikalawang palapag. Itinuro nito ang kanyang paa. Kaya ako bago dumating si Valerie. Ang nanay mo tinuring niya kaming pamilya. Hindi ko kay nagkaroon nito. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa baga ni Sela. Tumang manahimik lang habang winawasak ni Valerie ang lahat ng itinayo nila. Huminga siya ng alon. Para sa kanya. Para sa ebidensyang ito. Bakit? Halos pabulong na malalim, tila kumukuha ng lakas para sa mga susunod na sasabihin. At dahilang tanong. Bakit mo to ginawa? Tinitigan siya ni Raymart at sasayo. Tumingin si Raymart ng diretso sa kanyang mga mata.
Ang lahat ng ingay sa pagkakataong ito, ang lahat ng pagod sa mga mata nito ay napalitan ng isang emosyong matigid ay biglang nawala. Mahal kita, Sela. Noon pa man. Mula pa noong mga bata tayo, noong taga-abot lang ako ng candy sa'yo. Kaya noong nakagal na nitong itinatago. Isang emosyong dalisay at hindi maikakaila. Kita sa opisina, alam kong kailangan kitang protektahan. Naglihim ako. Pero dahil kailangan kong linisin ang pangalan ng tatay ko, pagsisimula niya. Ginawa ko yon dahil iyon ang inakala kong tama. Para hindi masira ang mga plano mo. Pero higit pa roon, ginawa ko to dahil sa'yo. Huminga siya ng malalim, kamali ako. Patawarin mo sana ako sa pagkakamaling iyon. Pero ngayon, Pat. Mahal kita, Sela. Noon pa man. Mula pa noong mga bata tayo, noong panuloy niya, ang boses ay nagmamakaawa. Kailangan mo akong pagkatiwalaan. Hindi akong kaya ko lang gawin ay tingnan ka sa malayo. Kaya ako pumasok sa gisi, hindi lang para sa akin. Hindi para sa atin. Kundi para kay Don Ricardo. Nakatitig lang si Sela. Itay, kundi para mabantayan ka, kahit hindi mo alam. Kaya ako nanatiling tahimik, ang kanyang puso ay isang battlefield. Ang isang panig ay sumisigaw ng galit at sakit ng pagtataksil, dahil natakot akong baka masira ko ang mga plano mo. Patawarin mo ako kung nagkamali ako ng. Ang kabilang panig naman ay nakakakita sa ebidensyang nasa kanyang kamay at sa paraan. Pero maniwala ka sana, hindi ka sinungalingan ang lahat. Nakatitig lang sinseridad sa mga mata ng lalaking nasa harap niya. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa Sela kay Raymart, hindi makapagsalita. Ang bawat salita nito ay tumatago sa isipaligid ng kanyang puso ay unti-unting gumuho. Ang galit ay napalitan ng pagsader ng galit na itinayo niya. Ang mga piraso ng puzzle ay naglapatan sa ibang paraan. Ang isisi. Ang pagdududa ay napalitan ng isang kumikislap na pag-asa. Mga sulyap. Ang mga ngiti. Ang mga pasimpleng tulong. Hindi iyon mga galaw ng isang takisang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at lumapag sa screen ng cellphone, sa ibabaw sil. Iyon ay mga galaw ng isang taong nag-aalaga. Tumingin siya sa mismo ng larawan ng nakasulat na salitang ipaghihiganti. Nasa kanya ang disbidensya sa kanyang harapan, ang bote, ang mga litrato sa cellphone. Ito ang katotohanang hindi isyon. Ang maniwala sa lalaking minsan ang dumurog sa kanyang puso, o ang hayaan na lang na mamatay ang kanyang ama sa kamay ng isang demonyo. Ang pagpatak ng luha mula sa mga mata ni Sela ay parang isang malakas na ulan na tumangay sa lahat ng bigat at sakit sa dibdib ni Raymart. Sa sandaling iyon, nawala ang kirot sa kanyang bukong-bukong, nawala ang pagod sa kanyang katawan. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nasa harap niya, basag, nasasaktan, ngunit sa wakas, ay handa ng maniwala. Dahan-dahan, itinaas ni Raymart ang kanyang kamay, nag-aatubili. Ngunit nang makita niya ang isa pang butil ng luha na dumaloy sa pisngi nito, hindi na siya nagpigil. Maingat niyang pinunasan ito gamit ang kanyang hinlalaki. Isang haplos na puno ng pag-iingat, paggalang, at lahat ng hindi niya masabi na pagmamahal. Hindi umiwas si Sela. Sa halip, tumango ito, isang halos hindi mapansing galaw, ngunit para kay Raymart, iyon na ang pinakamalinaw na sagot sa buong mundo. Patawad, Raymart, bulong ni Sela, ang boses ay basag. Patawad kung pinagdudahan kita. Ako dapat ang humingi ng tawad, Sela, sagot niya, ang kanyang sariling boses ay nanginginig sa emosyon. Patawarin mo ako kung nasaktan kita. Kung sa pag-aakalang pinoprotektahan kita, lalo lang kitang inilagay sa panganib. Ang sandaling iyon sa gitna ng maingay na eskinita sa tondo ay tila kanila lamang. Isang sagradong sandali ng pagpapatawad at muling pagbubuo. Halikayo, mga bata, isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Si Aling Lina, nakatayo sa pinto ng kanyang munting tindahan, maihawak na basahan. Hindi ligtas mag-usap dito. Pumasok muna kayo sa loob. Ang mga tsismosa rito mas mabilis pa sa internet. Nagkatinginan sina Sela at Raymart, at sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Sela. Sa loob ng maliit na sala ni Aling Lina, na amoy bagong saing na kanin, inilatag nilang muli ang lahat. Ipinakita ni Raymart ang bawat larawan sa kanyang cellphone, ipinaliwanag ang bawat detalye na nabasa niya sa diary. Habang nagsasalita siya,
Nakikita niya ang pagbabago sa mukha ni Sela. Ang sakit ay napapalitan ng galit, at ang galit ay napapalitan ng isang matibay na determinasyon. Kailangan nating pumunta kay Itay, sabi ni Raymart pagkatapos. May alam siya. Sigurado ako. Dinala nila ang ebidensya at ang kanilang bagong pag-asa sa bahay ni Mang Jun pagkakita ng matanda sa kanila na magkasama, isang malawak na ngiti ng ginhawa ang gumuhit sa mukha nito. Ngunit nang makita niya ang mga hawak nilang ebidensya, ang ngiti ay napalitan ng seryosong pag-aalala. Ang demonyong babae na iyon, bulong ni Mang Jun habang tinitingnan ang mga litrato ng diary. Alam ko na noon pa man, may masamang hangarin siya. Pero hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Kailangan po natin ng plano, Tay, sabi ni Raymart. Isang plano na siguradong magpapabagsak sa kanya. May kulang pa, sabi ni Mang Jun, tila may malalim na iniisip. Tumingin siya sa larawan ng kontrata ng The Solutions. Ang ganito kalaking operasyon ng pagnanakaw, hindi niya kayang gawin mag-isa. Kailangan niya ng tulong mula sa isang taong sanay sa paglilinis ng pera. Biglang nanlaki ang mga mata ni Mang Jun na para bang isang lumang alaala ang biglang bumalik. Naaalala ko na, sabi niya. Ilang taon na rin ang nakalipas, bago pa man siya pakasala ni Don Ricardo. May isang gabi na sinundo ko siya mula sa isang mamahaling restaurant. May kasama siyang lalaki. Payat, palaging lingon ng lingon na parang may hinahanap. Kinakabahan. Hindi ko pinansin noon, akala ko'y isa lang sa mga kliyente niya. Sino po siya? Tanong ni Sela. Hindi ko alam ang pangalan niya noon. Pero narinig ko sa mga usapan ng ibang mga driver, ang lalaking iyon daw, kapatid ni Valerie, pagpapatuloy ni Mang Jun, isang fixer. Isang taong kilala sa underworld sa galing nitong maglaban ng pera. Siya. Sigurado akong siya ang sa The Solutions. Ang huling piraso ng puzzle ay lumapat na. Hindi lang si Valerie ang kanilang kalaban. Mayroon itong kasabwat, isang kapatid na sanay sa maruming laro. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakalinis ng mga transaksyon. Ngayon, kumpleto na sila. Ang talino ni Sela sa negosyo, ang galing ni Raymart sa teknolohiya, at ang karanasan at mga koneksyon ni Mang Jun, ang tatlo ay naging isa. Ang pag-asa ay naging isang konkretong plano. Ang susunod na board meeting ay sa loob ng 3 araw. Sabi ni Sela, ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito na ang boses ni Maricela Alcantara, matatag at puno ng otoridad. Iyon ang araw ng ating pagtutuos. Doon natin siya ibubulgar sa harap ng lahat. Nagsimula silang magplano. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang papel. Ako ang kakausap sa isa sa mga board members, si Rex Sandoval. Matalik siyang kaibigan ni Mama. Mapagkakatiwalaan natin siya. Ipapaliwanag ko sa kanya ang lahat at hihingi ako ng tulong para makapasok sa meeting nang hindi nalalaman ni Valerie, sabi ni Sela. Ako ang bahala sa teknikal na aspeto, sabi naman ni Raymart. Ihahanda ko ang isang presentation na magpapakita ng lahat ng ebidensya, ang mga financial record, ang diary, ang audio recording. Mula sa isang ligtas na lugar, ako ang kokontrol sa lahat para hindi nila ako matrace. Ako ang magiging mata at tainga mo sa loob. At ako, sabi ni Mang Jun, ang bahala sa pinakamahalagang piyesa sa larong ito. Kakausapin ko ang mga dati kong kasamahan sa mansyon na tapat pa rin kay Don Ricardo. Sa araw ng board meeting, kailangan nating mailabas si Don Ricardo mula sa mansyon at madala sa opisina. Ang presensya niya, kahit sa Silla de Rueda, ang magiging pinakamalakas nating sandata. Ang plano ay perpekto. Mapanganib, ngunit perpekto. Kinuha ni Sela ang kanyang cellphone. Oras na para gawin ang unang hakbang. Tumingin muna siya kay Raymart, pagkatapos ay kay Mang Jun. Nakita niya sa mga mata ng dalawa ang tiwala at suporta. Huminga siya ng malalim at nagdial. Habang nagriring ang telepono, napanood ni Raymart ang pagbabago kay Sela. Ang tindig nito ay tumuwid. Ang mga balikat ay umatras. Ang boses nito, nang sa wakas ay sumagot ang nasa kabilang linya, ay hindi na boses ng isang tindera ng fishball. Ito ang boses ng isang si. Hello, Tita Elena. This is Maricela. Maricela Alcantara. Yes, I'm back. At kailangan ko po ang tulong ninyo. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, ibinaba ni Sela ang telepono. Tumingin siya sa kanila, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Nasa panig natin siya.
Handa na siyang tumulong. Ang lahat ay nakalatag na. Ang entablado ay nakahanda na. Tumayo si Raymart, ramdam ang bigat at ang saya ng sandaling iyon. Tumingin siya kay Mang Jun na tumango sa kanya ng may pagmamalaki. Pagkatapos ay tumingin siya kay Sela, ang babaeng minahal niya sa dalawang magkaibang mundo. Handa na ba kayo? Tanong ni Sela, ang kanyang boses ay isang hamon sa tadhana. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Raymart. Isang ngiting puno ng tapang at pag-ibig. Isinilang kami para dito, sagot niya. Nakatayo si Sela sa labas ng malawak na pinto ng boardroom. Ang kanyang mga kamay ay nanlalamig sa kabila ng init na bumabalot sa kanyang katawan. Sa tabi niya ay si Agnes Elena Sandoval, isang matandang babae na may matatalas na mata at tindig na puno ng dignidad. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Mula sa loob, naririnig niya ang boses ni Valerie, kalmado, kumpiyansa, at puno ng kasinungalingan. Huminga ng malalim si Sela. Hinawakan niya ang manipis na gintong kwintas sa kanyang liig, ang huling regalo sa kanya ng kanyang ina. Para sa'yo to, mapara kay Papa. Tumango si Agnes Sandoval sa kanya. Handa ka na ba, Hija? Tumango pabalik si Sela, hindi ng isang takot na dalaga, kundi ng isang determinadong babae. Opo, Tita Elena. Oras na po. Sa loob, si Valerie ay nasa gitna ng kanyang presentasyon. Ang isang malaking screen sa likod niya ay nagpapakita ng mga graph na pataas ang linya, mga proyeksyon ng kita, at ang kanyang mukha na nakangiti sa isang corporate photo. At sa ilalim ng aking pamumuno bilang inyong interim Z, sabi niya, ang kanyang boses ay umaalinggaw sa tahimik na silid, sisiguraduhin kong ang Alcantara Group of Companies ay mananatiling matatag. Ang kailangan natin ngayon ay isang malakas na kamay, isang malinaw na direksyon, at isang pinunong handang gawin ang lahat para sa kumpanyang ito. Ang mga miyembro ng board, mga seryosong lalaki at babae na nakasuot ng mamahaling damit, ay tahimik na nakikinig. Ang ilan ay tumatango, kumbinsido sa kanyang mga salita. Si Valerie ay nasa kanyang elemento. Siya ang reyna, at ito ang kanyang korte. Clack! Isang malakas na tunog ang pumutol sa kanyang talumpati. Ang malaking pinto na gawa sa mahogany ay dahan-dahang bumukas. Lahat ng mga mata ay napunta sa direksyon ng pinto. Maging si Valerie ay natigilan, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, naiinis dahil sa pagkaantala. Mula sa liwanag ng pasilyo, isang anino ang humakbang papasok. Isang babae. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na pantsuit na nagbibigay diin sa kanyang otoridad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Wala na ang makapal na salamin. At ang kanyang mga mata, hindi na ito nakayuko sa takot, kundi nakatingin ng diretsyo, matalas, at puno ng apoy. Isang bulungan ang nagsimula sa loob ng silid. Sino yan? Pamilyar ang mukha niya di. Si Valerie ang unang nakakilala. Ang kanyang pagkainis ay napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng isang hindi maitagong galit. Maria Cruz? Anong ginagawa mo rito? Security. Ngunit hindi kumilos ang security. Tumingin lang sila kay Emre Sandoval na tumayo at umiling. Naglakad si Sela papasok, ang tunog ng kanyang mga takong ay umuulit sa sahig na gawa sa marmol. Bawat hakbang niya ay may bigat, bawat hakbang ay may layunin. Huminto siya sa gitna ng silid, sa harap ng lahat, at tiningnan ang bawat miyembro ng board bago tumuon ang kanyang tingin kay Valerie. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang ngiting hindi takot, kundi isang hamon. Hindi ako si Maria Cruz, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaabot sa bawat sulok ng silid. Ang pangalang iyan ay isang kasinungalingan, tulad ng lahat ng kasinungalingang ipinapakain ninyo sa kanila, Lim Alcantara. Nanlaki ang mga mata ni Valerie sa paggamit niya ng kanyang dating apelyido. Tumingin si Sela sa buong board. Sa mga hindi na nakakaalala sa akin, at para sa kaalaman ng lahat, huminga siya ng malalim. Ako si Maricela Alcantara. Anak ni Ricardo Alcantara, at ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng ito. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mga bulungan ay naging mga nanlalaking mata. Ang mga miyembro ng board na matagal na sa serbisyo ay napatingin sa kanya, pagkatapos ay kay Valerie, na ngayon ay namumutla na. Ang multo ng nakaraan ay nagbalik. Isang walang katotohanang palabas, sigaw ni Valerie, sinusubukang bawiin ang kontrol. Isa kang impostor.
Pinalayas ka na sa kumpanyang ito dahil sa pagnanakaw. Ang pagnanakaw ba ang pag-uusapan natin? Kalmadong tanong ni Sela. Ngumiti siya. CJ. Simulan natin. Tumingin siya sa screen sa likod ni Valerie. Ray, ngayon na, bulong niya sa sarili. Sa isang iglap, ang mga graph at proyeksyon ni Valerie ay naglaho. Napalitan ito ng logo ng isang kumpanya, Solutions. Napaatras si Valerie, gulat. Pamilyar ba kayo sa kumpanyang ito? Tanong ni Sela sa board. Sa loob ng nakalipas na 6 na buwan, milyon-milyong piso ang inilipat ng ETH sa kumpanyang ito para sa mga consultancy services. Ngunit ang Solutions ay isang ghost company. Walang opisina. Walang empleyado. Maliban sa iisang tao na tumatanggap ng lahat ng bayad. Sa screen, lumabas ang mga bank statement, ang mga araw ay tumuturo mula sa account ng ETH, papunta sa account ng The Solutions, at pagkatapos ay sa isang pribadong offshore account. Isang account na nakapangalan sa kapatid ni Valerie Ilim Alcantara, pagpapatuloy ni Sela. Isang taong kilala sa pagiging eksperto sa money laundering. Isang malakas na pagbulong ang umalinggaw sa silid. Ang mga miyembro ng board ay napatingin kay Valerie, ang kanilang mga mukha ay puno na ng pagdududa. Peke yan. Gawa-gawa lang yan, sigaw ni Valerie. Ang lahat ng transaksyon ay may pirma ni Ricardo. Tama, sabi ni Sela. May pirma nga ng aking ama. Sa screen, lumabas ang isang kopya ng kontrata, at sa ibaba nito, ang digital signature ni Don Ricardo. Isang pirma na madali lang makuha at gamitin kung ikaw ang may kontrol sa kanyang computer, sa kanyang mga gamot, at sa kanyang sariling buhay. Ang mga mukha ng board ay nagbago mula sa pagdududa patungo sa pagkabahala. This is ridiculous. Sandoval, hindi mo dapat hinayaan ang sirang-ulong babae na ito na pumasok dito, sabi ni Valerie, bumabaling ngayon sa kanyang naging traidor. Ngunit hindi siya pinansin ni Sandoval. Tumingin ito kay Sela. Ipakita mo pa, Hija. Tumango si Sela. Sa screen, lumabas ang mga larawan ng diary ni Valerie. Ang kanyang sulat kamay. Ang kanyang mga plano. Ang kanyang pag-amin sa unti-unting paglason kay Don Ricardo. Sa pagkakataong ito, hindi na bulungan ang narinig, kundi mga malakas na paghinga ng pagkabigla. Hindi akin yan, sigaw ni Valerie, ang kanyang boses ay nanginginig na. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag. Ang natira na lang ay purong takot. Hindi sayo, tanong ni Sela. At pagkatapos, pinindot ni Raymart mula sa malayo ang huling alas. Isang audio file ang tumugtog. Ang boses ni Valerie, malinaw at hindi maikakaila, ang umalinggaw sa buong silid. Siguraduhin mong walang makakalabas na impormasyon tungkol sa gamot ni Ricardo. Tapos na ang laro. Tumayo ang isa sa mga pinakamatandang board member, si Enif de Villa. Valerie, totoo ba ang lahat ng ito? Hindi makasagot si Valerie. Napasandal siya sa mesa, ang kanyang mga mata ay ligaw, naghahanap ng matatakasan. Security, sigaw ni Sandoval. Dalhin ninyo ang babaeng ito. Habang papalapit ang mga guard, habang ang lahat ay nakatingin kay Valerie na may pagkasuklam, habang nararamdaman na ni Sela ang tamis ng tagumpay at hustisya. Isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Huminto si Valerie sa panginginig. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang takot sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas nakakatakot. Isang bagay na baliw. At pagkatapos, tumawa siya. Isang tawang malamig, matinis, at nakakakilabot. Isang tawa na nagpatigil sa lahat. Tumingin siya kay Sela, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa kabaliwan. Akala niyo ba ganoon lang kadali iyon? Sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon sa isang paraang nakakatakot. Kinuha niya ang kanyang personal na cellphone mula sa kanyang bag. Magaling ka, Maricela. Magaling ka talaga. Ngumiti siya. Pero nagkakamali ka kung akala mo ito na ang katapusan. Itinaas niya ang kanyang cellphone. Dahil ngayon palang magsisimula ang totoong palabas. Ang tawa ni Valerie ay parang bubog na kumalat sa sahig ng boardroom. Pinutol ang bawat hininga, pinatigil ang bawat pagtibok ng puso. Ang pananabik sa tagumpay na nararamdaman ni Sela, ilang sandali lang ang nakalipas, ay biglang naging yelo na bumara sa kanyang lalamunan. Anong palabas ang sinasabi nito?
Anong baraha pa ang natitira sa isang taong bistado na ang lahat ng panloloko? Anong ibig mong sabihin, mariing tanong ni Eve Sandoval, na unang nakabawi mula sa pagkabigla. Hindi siya sinagot ni Valerie. Sa halip, ang mga mata nito, na puno ng kabaliwan, ay nakatuon lamang kay Sela. Dahan-dahan, ikinonekta nito ang kanyang cellphone sa malaking screen. Sinubukan ni Raymart na i-block ang access mula sa kanyang remote na lokasyon, ngunit tila may sariling backdoor si Valerie. Isang huling patibong na inihanda niya para sa sandaling ito. Dahil gusto mong malaman ang buong katotohanan, Maricela, sige. Ibibigay ko sa'yo, sabi ni Valerie, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon sa isang paraang mas nakakatakot pa kaysa sa kanyang mga sigaw. Sa screen, naglaho ang mga ebidensya laban sa kanya. Napalitan ito ng isang litrato. Isang litrato ni Don Ricardo, mas bata pa, na nakangiti. At sa tabi nito si Valerie, nakangiti rin. Mukha silang masaya. Mukhang magkasintahan. Ano yan, bulong ng isang board member. Isang peke, mabilis na sagot ni Sela, ngunit kahit siya ay may naramdamang kaba. Ang litrato ay mukhang totoo. Peke ba, Sela? Tanong ni Valerie. Sunod-sunod na mga litrato ang lumabas. Si Valerie at Don Ricardo na magkasama sa isang yacht. Magkasama sa isang mamahaling restaurant. Magkahawak kamay habang naglalakad sa tabing dagat. Ang lahat ng litrato ay may petsa, mga petsang kuha habang ang ina ni Sela ay nabubuhay pa, habang ito'y unti-unting ginugupo ng sakit. Gumuho ang mundo ni Sela. Ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng sagradong alaala ng kanyang ina ay biglang nayanig. Hindi, bulong niya. Sela, sabi ni Valerie, na parang isang mangangaral ng isang masamang ebanghelyo. Minahal ako ng ama mo. Bago pa man mamatay ang nanay mo. Ako ang tunay niyang mahal. Ang nanay mo isa na lang siyang obligasyon. Sunod na lumabas ang mga kopya ng mga sulat. Mga sulat na puno ng pagmamahal at pangako, nakasulat sa paraang pamilyar kay Sela, ang paraan ng pagsulat ng kanyang ama. Biktima rin ako rito, sigaw ni Valerie, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata, mga luhang para sa pag-arte. Minahal ko siya. Ngunit hindi niya maiwan ang asawa niyang may sakit dahil sa kahihiyan. Kaya anong ginawa niya? Pinatay niya ang nanay mo. Hindi sa lason, Sela, kundi sa peghati. Ang kataksilan ng sarili niyang asawa ang pumatay sa kanya. Ang bawat salita ay isang punyal na direktang tumusok sa puso ni Sela. Ang buong teorya niya, ang buong dahilan ng kanyang pagbabalik, ang pagprotekta sa alaala ng kanyang ina, ay ngayon ginagamit laban sa kanya. Ang kanyang ama. Ang ama na sinusubukan niyang iligtas siya ba ang tunay na kontrabida. Hindi totoo yan, sabi ni Sela, nanginginig, napatingin siya kay Emre Sandoval para humingi ng tulong, ngunit maging ang matanda ay natigilan, hindi alam ang paniniwalaan. Sa gitna ng kaguluhan, muling bumukas ang pinto ng boardroom. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi isang tao lang ang pumasok. Si Mang Jun, itinutulak ang isang silya de rueda. At nakaupo roon, nakasuot ng pajama, payat, at may blankong tingin ay si Don Ricardo Alcantara. Natigilan ang lahat. Maging si Valerie ay napaatras, hindi inaasahan ang pagdating ng kanyang bihag. Papa, sigaw ni Sela, tatakbo sana palapit ngunit hinarang siya ni Emre Sandoval. Ang pagdating ni Don Ricardo ang nagsilbing mitsa sa tuluyang pagkasira ng bait ni Valerie. Nawala na ang lahat ng kanyang plano. Ang kanyang huling alas ay naging abo. Ngayon, isa na lang ang natitira sa kanyang isipan. Ang huling akto ng kanyang paghihiganti. Ang huling akto ng kanyang sinasabing piawa. Ricardo, sigaw niya, at sa isang mabilis na galaw, may dinukot siya mula sa kanyang bag. Isang hiringgilya. Puno ng isang malinaw na likido. Ang huling dosis. Kung hindi ka mapapa sa akin, sisiguraduhin kong magkakasama na kayo ng tunay mong mahal, sigaw niya, at sumugod siya papunta sa kinaroroonan ni Don Ricardo. Huwag, sigaw ni Sela. Ngunit bago pa man may makakilos, isang katawan ang humarang sa daraanan ni Valerie. Si Mang Jun gamit ang katawang hinina na ng panahon, ngunit pinatibay ng katapatan, sinalubong niya si Valerie. Wala kang utang na loob, sigaw ni Valerie, itinulak ang matanda. Natumba si Mang Jun ang hiringgilya ay papalapit na ng papalapit sa liig ni Don Ricardo. Ngunit isang anino ang mabilis na pumasok mula sa isang service door sa gilid ng silid.
Si Raymart. Hindi na niya kinaya ang panonood lang mula sa malayo. Iniwan na niya ang kanyang computer. Valerie, tama na, sigaw niya, at sa isang malakas na paghila, naagaw niya ang braso nito. Nagpambuno sila. Ang hiringgilya ay lumipad sa ere. Si Sela, na nakawala na sa pagkakahawak ni Enrique Sandoval, ay mabilis na sinipa ito palayo sa ilalim ng mesa. Sa sahig, si Valerie ay parang isang mabangis na hayop, nagwawala, naninipa. Hinawakan siya ni Raymart ng mahigpit habang si Mang Jun, na nakatayo na muli, ay hinarangan ang kanyang amo. Bang! Ang pinto ay muling bumukas ng malakas. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, ang kanilang mga baril ay nakatutok. Huli ka na, Valerie Lim, sabi ng isang opisyal. Tapos na ang lahat. Pinusasan si Valerie. Habang hinihila siya palabas, hindi ito tumigil sa pagsigaw. Hindi kay Gang ili kasalanan. Sila. Ang New Alcantara. Kinuha nila Gang lahat dis amin. Dapat lang si kanila yan. Hustisya hi. Hustisya para sa pamilya gi. Ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina habang siya'y inilalayo hanggang sa katahimikan na lang ang natira. Isang katahimikang masakit. Nakatayo si Sela sa gitna ng nagulong silid, nanginginig. Napatingin siya kay Raymart na may mga galos ngunit ligtas. Napatingin siya kay Mang Jun na inaalalayan na ng ibang mga staff. At sa huli, napatingin siya sa kanyang ama. Ang mga mata ni Don Ricardo ay hindi na blanko. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, tila may isang bagay na nagising sa loob nito. Nakatingin ito sa kanya. Hindi na sa isang estranghero. Dahan-dahang lumapit si Sela. Lumuhod siya sa harap ng Silya de Rueda. Hinawakan niya ang nanlalamig na kamay ng kanyang ama. Papa! Itinaas ni Don Ricardo ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang pisngi ni Sela. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, nakita ni Sela ang pagkilala sa mga mata nito. Nakita niya ang kanyang ama. Ang kanyang papa. Ang mga labi ni Don Ricardo ay bahagyang bumukas. Hirap, ngunit malinaw, isang salita ang lumabas mula rito. Isang salitang naglalaman ng lahat ng sakit, pagsisisi at pagmamahal. Anak, patawad. Pagkatapos ng salitang iyon, isang butil ng luha ang gumulong mula sa mata ni Don Ricardo. At kasabay ng pagpatak nito sa kamay ni Sela, ang mga mata nito ay muling pumikit, hindi dahil sa lason, kundi dahil sa matinding pagod. Ngunit para kay Sela, sapat na iyon. Ang isang salitang iyon ay sapat na. Niyakap niya ang kanyang ama, ang kanyang sariling mga luha, ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang lahat ng galit, lahat ng sakit, lahat ng pagdududa, ay tinangay ng agos ng pagpapatawad. Naramdaman niya ang isang kamay na humahaplos sa kanyang likod. Pag-angat niya ng kanyang tingin, nakita niya si Raymart, ang mga mata nito ay puno ng pag-unawa at pagmamahal. Sa likod nito, nakatayo ang buong board, mga saksi sa isang trahedyang natapos na at sa isang pamilyang nagsisimula ng mabuo muli. Ang laban ay tapos na. Ngayon, ang paghilom naman ang magsisimula. Makalipas ang 6 na buwan, ang sikat ng araw ay malayang pumapasok sa malawak na bintana ng opisina ng CEO ng Alcantara Group of Companies. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito malamig at nakakasilaw. Ang sikat ng araw ay mainit, puno ng pag-asa, at nagbibigay liwanag sa isang bagong simula. Nakatayo si Sela sa tabi ng kanyang ama, na ngayon ay nakaupo na ng tuwid sa kanyang silya de rueda, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang paggaling ni Don Ricardo ay mabagal ngunit sigurado. Sa tulong ng pinakamagagaling na doktor, unti-unting nalilinis ang lason sa kanyang sistema. Ngunit ang pinakamalaking gamot na nagpagaling sa kanya ay hindi galing sa ospital. Ito ay ang pagkakaroon ng kanyang anak sa kanyang tabi. Ang mga papeles na ito, Papa, sabi ni Sela, itinuturo ang isang dokumento sa mesa. Ito ang bagong collective bargaining agreement para sa mga empleyado. Tinaasan natin ang kanilang mga benepisyo at nagdagdag tayo ng scholarship program para sa kanilang mga anak. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Don Ricardo. Iyan ang tama, anak. Isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Tumingin siya kay Sela, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki. Ang iyong ina magiging masaya siya sa'yo. Napangiti si Sela. Ang alaala ng kanyang ina ay hindi na masakit. Isa na itong inspirasyon.
Ang mga nakalipas na buwan ay naging isang ipu-ipo. Si Valerie at ang kanyang kapatid ay nahatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang mga peking litrato at sulat na ipinakita ni Valerie sa board meeting ay napatunayang gawa-gawa lamang, mga desperadong hakbang ng isang taong nalulunod. Nalaman nilang inakit ni Valerie si Don Ricardo, sa panahong ito'y pinakamahina at pinakalungkot, ginamit ang kanyang pangulila para makapasok sa buhay nito. Si Sela, sa tulong ni Enria Sandoval at ng buong board, ay formal na umupo bilang bagong si. Ngunit hindi niya ito ginawa mag-isa. Sa bawat desisyon, sa bawat pagpupulong, sa bawat pagsubok, naroon sa tabi niya si Raymart. Pumasok si Raymart sa opisina, may dalang isang folder. Hindi na siya ang tahimik na tech guy. Siya na ngayon ang Head of Technology and Security ng ETH, isang posisyong karapat-dapat sa kanyang talino at katapatan. Sir, ma'am, ready na po ang lahat para sa seremonya, sabi niya, isang magalang na ngiti sa kanyang mga labi. Salamat, Ray, sagot ni Don Ricardo. Ngumiti si Sela kay Raymart, isang ngiting para lamang sa kanya. Isang ngiting naglalaman ng lahat ng pasasalamat at pagmamahal na hindi na nila kailangan pang sabihin. Sa lobby ng gusali, nagtipon ang lahat ng empleyado. Sa isang maliit na entablado, nakatayo si Don Ricardo sa tulong ni Sela. Sa harap nila, nakatayo si Mang Jun kasama ang kanyang pamilya. Sa harap ninyong lahat, pagsisimula ni Don Ricardo, ang kanyang boses ay mahina pa ngunit malinaw. Nais kong humingi ng paumanhin sa isang taong naging biktima ng kasamaan at kasinungalingan. Isang taong pinaglingkuran ang aming pamilya ng buong katapatan, ngunit sinuklian ng isang malaking inhustisya. Tumingin siya kay Mang Jun, Jun, kaibigan ko, patawarin mo ako. Ipinatawag ni Don Ricardo ang kanyang abogado at sa harap ng lahat, formal niyang ibinigay kay Mang Jun ang isang tseke, hindi bilang bayad pinsala, kundi bilang isang simbolo ng kanilang muling nabuong pagkakaibigan at pasasalamat. Kasama nito ang titulo ng isang bahay at lupa, at ang buong pondo para sa pag-aaral ng lahat ng kanyang mga apo. Naiyak si Mang Jun, niyakap niya ang dati niyang amo, ang kanyang kaibigan. Ang dalawang matanda, na pinaghiwalay ng isang malagim na nakaraan, ay muling nagtagpo sa isang yakap ng pagpapatawad. Kinagabihan, habang papalubog ang araw, isang mag-asawa ang nakaupo sa isang bangko sa may baywalk. Tanaw nila ang nag-aagaw na kulay kahel at lila sa kalangitan. Masaya ako para kay Itay at kay Mang Jun, sabi ni Sela, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Raymart. Masaya rin ako, sagot ni Raymart, hinawakan ang kanyang kamay. Sa wakas, nakuha na rin nila ang kapayapaang matagal nang ipinagkait sa kanila. Tumahimik sila sandali, ninamnam ang payapang sandali. Sela, sabi ni Raymart. Aysan, ang kariton mo ng fishball, nasaan na? Napangiti si Sela. Ibinigay ko kay Aling Lina. Sabi ko, palagin niya ang negosyo. Dagdag kita na rin para sa kanya. Sayang, biro ni Raymart. Namimiss ko na ang special sauce mo. Tumingin si Sela sa kanya. Gusto mo? Dinala ni Sela si Raymart pabalik sa tondo. Ang mga tao ay binati siya ng may ngiti. Hindi na siya si Maam Maricela Alcantara, ang si. Sa kanila, siya pa rin si Sela, ang kaibigan nilang nagtitinda ng fishball. Pumunta sila sa dating pwesto niya. Naroon si Aling Lina, abala sa pag-aasikaso sa mga customer. Nang makita sila nito, isang malawak na ngiti ang sumilay. O, mga bisita ko. Halikayo. Kumuha si Sela ng 2 stick at tumusok ng fishball at kwek-kwek. Isinawsaw niya ito sa special sauce na siya mismo ang nagturo kay Aling Lina. Iniabot niya ang isang stick kay Raymart. Heto na ang order mo, sir. Tumawa si Raymart. Kinuha niya ang stick, ngunit sa halip na kainin ito, isinubo niya ito kay Sela. Sa gitna ng ingay at sigla ng tondo, sa harap ng isang kariton ng fishball, nagkatitigan sila. Ang SEC ng isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa at ang head of technology nito. Ngunit sa sandaling iyon, sila lang si Sela at si Ray. 2 taong nagmula sa magkaibang mundo, pinagtagpo ng isang masalimuot na tadhana, ngunit pinag-isa ng isang pag-ibig na kasing simple at kasing totoo ng isang kagat ng fishball sa ilalim ng papalubog na araw. Natagpuan na nila ang kanilang hinahanap. Hindi ito nasa loob ng mga nagtataasang gusali ng biz. Hindi ito nakasulat sa mga stock report o sa mga bank account. Ang tunay na yaman, natagpuan nila sa isa't isa.
Dahil ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi, kundi sa katapatan ng puso at pagmamahal na handang magsakripisyo. At dito nagtatapos ang kwento ni Sela at Raymart. Isang kwento ng pag-ibig, pagsubok at pagbangon. Maraming salamat sa iyo, aming mahal na tagapakinig, sa iyong pagsubaybay at pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa simpleng karito ng fishbowl sa Tondo, hanggang sa nagtataasang gusali ng Alcantara Group, at pabalik sa isang pag-ibig na naging mas matatag dahil sa mga pinagdaanan. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, naramdaman din namin ang bawat pighati, bawat takot, at bawat munting tagumpay ng ating mga bida. Nais naming iparating sa pamamagitan ni Sela at Raymart na ang buhay ay puno ng mga hindi inaasahang pagsubok. May mga pagkakataong madarapa tayo, malilinlang at masasaktan. May mga sandaling mararamdaman natin na tila ang buong mundo ay laban sa atin, at ang pagsuko na lang ang natitirang pagpipilian. Ngunit ang kwento nila ay isang paalala. Isang paalala na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, palaging may pag-asang sisibol pagsikat ng araw. Isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa ating mga sarili. At higit sa lahat, isang paalala na ang pag-ibig, kapag ito'y totoo at tapat, ang magiging ilaw na gagabay sa atin pabalik sa tamang landas. Sana'y napulutan ninyo ng inspirasyon ang kanilang kwento. At ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakanatatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod nating kwento. Ang tunog na iyon. Ang tunog na 5 taon na niyang tinatakbuhan. Hindi ito ang ingay ng kumukulong mantika o ang masayang sigawan ng mga batang naglalaro sa kalye. Hindi rin ito ang malambing na tawag ng kanyang mga suki. Iyon ay isang ordinaryo, halos antigong ringtone mula sa isang mumurahing cellphone, ngunit para kay Maricela, o Sela gaya ng tawag sa kanya ng lahat dito sa Tondo. Ang tunog na iyon ay parang isang kadena na humihila sa kanya, pabalik sa isang buhay na matagal na niyang tinalikuran. Natigilan ang kanyang kamay na maihawak na sandok. Saglit na nawala ang ngiti sa kanyang mga labi, ang ngiting naging simbolo na ng kanyang maliit na pwesto ng fishbowl. Sa isang iglap, ang amoy ng kwek-kwek at kikiam ay napalitan ng alaala ng amoy ng mamahaling pabango at antiseptic sa isang malamig na pasilyo ng ospital. Sela, okay ka lang? Para kang nakakita ng multo, puna ni Aling Lina, ang kanyang matalik na kaibigan at may-ari ng katabing tindahan ng palamig. Pilit na ngumiti si Sela. Okay lang po, Aling Lina. May tumatawag lang po. Kinuha niya ang nanginginig na cellphone mula sa kanyang bulsa. Isang numero na hindi nakasave, ngunit kabisado niya. Bawat numero ay parang patalim na tumutusok sa kanyang alaala. Ito ang numero ng landline sa mansyon. Ang bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Bumuntong hininga siya bago sinagot ang tawag. Hello? Ma'am Maricela? Ang boses sa kabilang linya ay formal at puno ng paggalang, isang bagay na hindi na niya naririnig sa araw-araw. Si Mang Cesar, ang kanilang matandang katiwala. Sela na lang po, Mang Cesar, mahina niyang pagtatama. Bakit po kayo napatawag? Narinig niya ang pag-aatubili sa kabilang linya. Isang mabigat na katahimikan ang namagitan sa kanila, sapat na para maramdaman ni Sela ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan sa kabila ng init ng hapon. Ma'am si Don Ricardo po, nagsimula si Mang Cesar, basag ang boses. Ang papa ninyo nasa kritikal na kondisyon po siya. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Nabitawan ni Sela ang sandok. Bumagsak ito sa semento na may malakas na kalansing, ngunit hindi niya iyon narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang mga salitang umuulit-ulit sa kanyang isipan, kritikal na kondisyon. 5 taon. 5 taon siyang nawala. 5 taon niyang pinilit kalimutan ang lahat. Pinili niya ang simpleng buhay sa Tondo, ang magbenta ng fishball at manirahan sa isang maliit na kwarto. Dito, siya lang si Sela. Walang bigat ng apelyidong Alcantara. Walang mansyon na puno ng masasakit na alaala. Dito, masaya siya. O iyon ang pinaniniwalaan niya.
Ngunit ang isang tawag na ito ay sapat na para gumuho ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Biglang bumalik ang lahat. Ang huling araw na nakita niya ang kanyang ina, maputla at payat sa kama ng ospital, habang hawak ang kanyang kamay. Anak, magpakatatag ka, bulong nito, bago tuluyang pumikit. Bumalik ang alaala ng kanyang ama, si Don Ricardo, na nakatayo sa tabi niya, umiiyak ngunit parang ang layo-layo. At ang pinakamasakit sa lahat, ang alaala ng pagdating ni Valerie. Isang buwan pa lang mula nang ilibing ang kanyang ina, ipinakilala na siya ng kanyang ama bilang bago nitong mapapangasawa. Si Valerie Lim. Isang babaeng may ngiting hindi umaabot sa mga mata at may mga tingi na parang laging may sinusukat. Para sa batang si Sela noon, iyon ay isang sukdulang pagtataksil. Hindi lang sa alaala ng kanyang ina, kundi pati na rin sa kanya. Kaya tumakas siya. Isang gabi, dinala niya ang kaunting damit at ang nag-iisang litrato ng kanyang ina at umalis ng walang paalam. Itinapon niya ang kanyang mamahaling cellphone at bumili ng pinakamurang unit na mahanap niya. Pinalitan niya ang kanyang pangalan. Pinutol niya ang lahat ng koneksyon. Ma'am Sela, nariyan pa po ba kayo? Napapikit si Sela, pilit na iwinawaksi ang mga multo ng nakaraan. Oo po, Mang Cesar. Saang ospital po siya? Pagkatapos makuha ang impormasyon, ibinaba niya ang tawag. Napasandal siya sa kanyang kariton, naramdaman ang biglaang panghihina ng kanyang mga tuhod. Sela, ano nang nangyari? Namumutla ka, nag-aalalang tanong ni Aling Lina, lumapit ito at hinawakan siya sa braso. Ang papa ko raw po nasa ospital, hirap niyang sabi. Gabi na nang makauwi si Sela sa kanyang maliit na inuupahang kwarto. Hindi siya kumain. Nakaupo lang siya sa gilid ng kanyang kama, nakatitig sa kawalan. Ang balita tungkol sa kanyang ama ay gumising sa lahat ng emosyon na pilit niyang ibinaon, galit, lungkot, pag-aalala, at higit sa lahat, pagmamahal. Sa kabila ng lahat, ama pa rin niya si Don Ricardo. Ang ama na nagturo sa kanya kung paano magbisikleta, ang ama na laging may dalang pasalubong para sa kanya tuwing uwi galing sa trabaho. Pero ang pagmamahal na iyon ay nabahira ng puot. Puot para sa mabilis nitong paglimot sa kanyang ina. Puot para kay Valerie. Kinuha niya ang isang maliit na bowl sa ilalim ng kanyang kama. Binuksan niya ito. Sa loob ay ang nag-iisang larawan ng kanyang ina, nakangiti habang yakap-yakap siya noong bata pa siya. Hinaplos ni Sela ang mukha sa larawan. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Ma, anong gagawin ko? Bulong niya sa hangin. Ayoko pong bumalik. Ayoko siyang makita. Siya. Ang babaeng umagaw sa pwesto ng kanyang ina. Ngunit sa likod ng galit, may isang boses na nagsasabing kailangan niyang umuwi. Para sa kanyang ama. Dahil sa kabila ng lahat, nararamdaman niyang may mali. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang kaba sa dibdib niya, isang pakiramdam na higit pa sa simpleng pag-aalala para sa isang nagkakasakit. Ito ay isang malamig na takot, isang hinala na may mas malalim na dahilan sa nangyayari. Muling sumagi sa isip niya ang huling habili ng kanyang ina, anak, magpakatatag ka. Napapikit si Sela at huminga ng malalim. Siguro, ito na ang panahon para harapin ang kahulugan ng mga salitang iyon. Ang pagiging matatag ay hindi pagtakbo. Ang pagiging matatag ay ang pagharap sa mga bagay na kinatatakutan mo. Tumayo siya, ang desisyon ay nabuo na sa kanyang isipan. Hindi na siya babalik bilang Maricela Alcantara, ang tagapagmana. Babalik siya bilang si Sela, ang anak na nag-aalala para sa kanyang ama. Hindi na siya nag-abala pang maghanap ng mas disenteng damit. Isinuot lang niya ang kanyang simpleng t-shirt at maong pants. Tinawagan niya si Aling Lina para sabihing hindi muna siya makakapagtinda ng ilang araw, nang hindi nagbibigay ng masyadong detalye. Pagkatapos ay lumabas siya sa gabi, tinahak ang daan palabas ng tondo. Ang bawat hakbang palayo sa pamilyar na ingay at gulo ng kanyang munting komunidad ay parang isang hakbang pabalik sa isang mundong ayaw na niyang balikan. Sumakay siya ng jeep tapos ng bus. Unti-unting napalitan ang mga nagtatayugang gusali ng mga ordinaryong bahay ng mga nagtataasang pader at mga mansyon na may malalawak na hardin. Nang sa wakas ay bumaba siya sa tapat ng isang pamilyar na kalye, ramdam niya ang panlalamig ng hangin. O baka sa loob lang niya iyon. Dito, napakatahimik. Ang tanging maririnig ay ang lagaslas ng mga dahon at ang malayong tunog ng mga sasakyan.
At doon, sa dulo ng kalsada, nakatayo ito. Ang mansyon ng mga Alcantara. Mas malaki ito kaysa sa naaalala niya, mas nakakatakot. Parang isang monumento ng lahat ng masasakit na alaala. Naglakad siya ng dahan-dahan, ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Bawat paglapit niya sa dambuhalang gate na bakal ay parang paglapit sa bibig ng isang halimaw na handa siyang lamunin ng buo. Huminga siya ng malalim bago pinindot ang intercom. "Sino po sila?" tanong ng boses ng isang gwardiya. Nag-atubili si Sela. Si Maricela po. Anak ni Ricardo Alcantara." Ilang sandali ng katahimikan. Narinig niya ang mahinang bulungan sa intercom. Pagkatapos ay isang malakas na tunog ng makina ang umalingaw-ngaw. Dahan-dahan bumukas ang gate. Napahigpit ang kapit ni Sela sa strap ng kanyang maliit na bag habang lumalawak ang siwang. Unti-unti niyang natanaw ang pamilyar na driveway, ang hardin na dati niyang nilalaruan. At sa dulo nito, sa ilalim ng maningning na ilaw ng portiko, nakatayo ang isang figura. Isang babaeng balingkinitan, nakasuot ng isang eleganteng pulang bestida, ang buhok ay perpektong nakaayos. Hindi ito gumagalaw. Naghihintay lang ito. Kahit sa layo na iyon, kitang-kita ni Sela ang ngiti sa mga labi nito. Isang ngiting malamig, matagumpay, at parang kutsilyong tumarak sa puso ni Sela. Nakatayo roon si Valerie, ang reyna sa trono ng iba, naghihintay sa pagbabalik ng prinsesang matagal nang nawala. Bawat hakbang ni Sela sa makinis na graba ng driveway ay isang pakikipaglaban sa sarili. Ang mga paa niya, nasanay sa baku-bakong kalsada ng tondo, ay tila naninibago sa perpektong ayos ng lahat. Mula sa bagong gupit na damo hanggang sa mga ilaw na nakatago sa mga halaman na nagbibigay diin sa ganda ng mansyon sa gabi, ang lahat ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Isang mundong isinuka niya 5 taon na ang nakalilipas. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakatayo si Valerie. Ang pulang bestida nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw, isang matingkad na kulay ng dugo sa gitna ng kapusyan ng portiko. Habang lumalapit si Sela, mas lalong lumilinaw ang ngiti sa mga labi nito, isang perpektong pagkakurba, ngunit walang init, walang buhay. "Maricela! Nagbalik ka!" Ang boses ni Valerie ay malambing, parang pulot, ngunit para sa pandinig ni Sela, ito'y maihalong lason. Ang pagbigkas nito sa kanyang buong pangalan ay isang paraan ng pagpapaalala kung sino ang may kontrol. Hindi sumagot si Sela. Nagpatuloy lang siya sa paglakad hanggang sa magkaharap na sila. Inamoy niya ang mamahaling pabango ni Valerie, isang matapang na amoy na tila gustong burahin ang anumang bakas ng nakaraan sa loob ng pamamahay na iyon. "Welcome home, Hija," patuloy ni Valerie, iniangat ang kamay na parabang hahaplusin siya sa pisngi. Mabilis na umatras ng isang hakbang si Sela, sapat lang para hindi siya maabot. Ang simpleng kilos na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Nakita niya ang saglit na pag-igting ng panga ni Valerie, bago ito muling bumiti, na para bang walang nangyari. "Nasaan si Papa?" diretsong tanong ni Sela, ang boses niya ay walang emosyon, patag at malamig. "Of course, diretso agad sa kanya," sabi ni Valerie, ibinaba ang kamay at ipinag-cross ang mga braso. "Palagi ka namang ganyan, di ba? Walang pakialam sa iba." Nasa itaas siya, sa kanyang kwarto. "Pero mas mabuti sigurong magpahinga ka muna. You look tired." Tinitigan siya ni Valerie mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng panghusga sa kanyang simpleng damit at pagod na itsura. Ang bawat salita ay may talim. "Hindi ako naparito para magpahinga," mariing sagot ni Sela, hindi inaalis ang tingin kay Valerie. "Dinala ako rito ng balita tungkol sa kanya. Gusto ko siyang makita. Ngayon na." Isang manipis na ngiti ang muling sumilay sa mga labi ni Valerie. "Fine. Kung iyan ang gusto mo. Halika, samahan kita." Tumalikod si Valerie at nagsimulang maglakad papasok sa mansyon. Sumunod si Sela, at sa bawat hakbang niya sa malamig na sahig na gawa sa marmol, nararamdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng mga pamilyar na pakiramdam, ang pakiramdam na para siyang isang estranghero sa sarili niyang bahay. Nabago na ang lahat. Ang mga malalaking portrait ng kanyang ina na dati nakasabit sa dingding ay wala na. Napalitan ng mga ito ng mga abstract painting na walang buhay, walang kaluluwa. Maging ang amoy ng bahay ay iba na, isang halo ng lemon-scented na panlinis at ng mamahaling pabango ni Valerie. Malamig. Walang init ng isang tunay na tahanan.
Mahirap ang pinagdaanan ng papa mo, sabi ni Valerie habang paakyat sila sa malawak na hagdanan, hindi lumilingon. Kung sana'y narito ka lang para tulungan ako. Pero ako lang ang mag-isang nag-alaga sa kanya. Bawat salita ay isang panunumbat, isang paraan para ipamukha kay Sela ang kanyang pagkukulang. Hindi na nagsalita si Sela. Itinuon niya ang kanyang lakas sa paghahanda sa kung anuman ang makikita niya. Nang huminto sila sa tapat ng pinto ng master's bedroom, ang dating kwarto ng kanyang mga magulang, ay bigla siyang kinabahan. "This is our room now," sabi ni Valerie, na parabang nabasa nito ang nasa isip niya, bago dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang unang napansin ni Sela ay ang amoy. Amoy ng gamot at sakit. At pagkatapos, nakita niya siya. Si Don Ricardo Alcantara, ang makapangyarihang CEO ng Alcantara Group of Companies, ay nakahiga sa kama. Ngunit hindi na ito ang lalaking kilala niya. Ang kanyang ama ay sobrang payat, ang balat ay kulay abo, at ang mga mata nito ay nakatitig lang sa kisame, blanko at walang buhay. Parang isang kandilang malapit ng maubos. "Papa," halos pabulong na tawag ni Sela. Dahan-dahang lumingon ang ulo ni Don Ricardo sa direksyon niya, ngunit walang pagkilala sa mga mata nito. Walang kislap. Walang emosyon. Nilapitan ni Sela ang kama, nanginginig ang mga tuhod. "Papa, ako po to si Sela." Hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama. Ito'y nanlalamig. At doon niya napansin ito, isang bilog, manilaw-nilaw na pasa sa may pulsuhan nito. Isang pasa na hindi dapat naroroon. "Anong nangyari dito?" tanong niya, ang boses ay nagbabadyang mag-iba. "Ah, iyan," mabilis na sagot ni Valerie mula sa kanyang likuran. Ang boses nito ay kalmado, pero may kakaibang pagmamadali. Mula sa dextrose. Minsan kasi, kapag nalilito siya, nagpupumiglas siya. Normal lang iyan sa kondisyon niya. Tumingin si Sela mula sa pasa pabalik sa mukha ni Valerie. Ang paliwanag ay tila makatwiran, ngunit may isang bagay sa loob ni Sela na sumisigaw na hindi ito totoo. Pinaupo siya ni Valerie sa tabi ng kama. Nagkwento ito tungkol sa mga doktor na bumibisita, sa mga gamot na kailangang ipainom, sa stress mula sa kumpanya na di umano naging sanhi ng pagbagsak ng kalusugan ni Don Ricardo. Habang nagsasalita si Valerie, parang umaarte ito sa isang entablado, gumanap bilang isang martir na asawa, isang babaeng buong pusong nag-aalaga. Ngunit hindi sa mga salita ni Valerie nakatuon si Sela. Ang mga mata niya ay abala sa pag-obserba. Napansin niyang nawawala ang mga paboritong libro ng kanyang ama sa bedside table. Wala na rin ang mga family picture nila, lalo na ang mga litratong kasama ang kanyang ina. Ang kwarto ay malinis, organisado, ngunit napakalamig. Parang hindi na ito ang silid ng kanyang ama. Parang silid na ito ni Valerie. At syempre, ako ang pumalit bilang interim GE sa kumpanya. Kailangan ng isang Alcantara para pamunuan ito habang nagpapagaling si Ricardo. It's a huge responsibility, pero kailangan kong gawin. Para sa kanya. Para sa pamilya natin, pagtatapos ni Valerie, na may kasamang isang malungkot na ngiti. Hindi kumibo si Sela. Ang mga salitang key interim GE ay tumatak sa kanyang isipan. Biglang tumunog ang cellphone ni Valerie. Tiningnan niya ito at bahagyang sumimangot bago tumayo. "Excuse me for a moment. Important call from the office." Lumabas si Valerie ng kwarto, ngunit hindi niya isinara ng maayos ang pinto. May naiwang maliit na siwang. Itinuon ni Sela ang kanyang atensyon pabalik sa kanyang ama, hinaplos ang kamay nito. Ngunit ang kanyang pandinig ay nasa labas, nakikinig. Narinig niya ang boses ni Valerie, mas mahina na ngayon at mas seryoso. Walang bahid ng pag-aalala na ipinapakita nito sa kanya kanina. "Ako na ang bahala." Hindi, wala siyang alam. "Siguraduhin mo lang na mapabilis ang proseso ng pag-transfer ng assets. Kailangan ko ng full control sa lahat bago pa may ibang makialam." Isang sandali ng katahimikan. "Yes, he's still the same. The dosage is working perfectly." Walang dapat ipag-alala. Parang binuhusan ng nagielong tubig si Sela. Dosage. Transfer of assets. Ang mga hinala niya ay biglang nagkaroon ng matibay na pundasyon. Ang pasa sa kamay. Ang blangkong tingin. Ang pag-ako sa kumpanya. Ang lahat ay konektado. Hindi sakit ang unti-unting pumapatay sa kanyang ama. Si Valerie.
Kailangan niyang gumawa ng paraan. Ngunit paano? Kung kukumprontahin niya si Valerie ngayon, itatanggi lang nito ang lahat. Itataboy siya palabas at tuluyan na siyang mawawala ng pagkakataong malaman ang katotohanan. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na desperado at mapanganib. Kung ang labanan ay nasa kumpanya, kailangan niyang makapasok doon. Hindi bilang Maricela Alcantara, kundi bilang isang taong hindi mapapansin. Tumayo siya, hinalikan ang noo ng kanyang ama. Babalik ako, pa, bulong niya. Promise, ayusin ko to. Pumasok muli si Valerie sa silid, tapos na sa kanyang tawag. I'm sorry about that. Company matters. Aalis na po ako, sabi ni Sela, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Ganoon ba? Akala ko'y mananatili ka na rito. May halong panunuya sa boses ni Valerie. Kailangan ko lang pong kumuha ng hangin. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Isang perpektong dahilan. Isang bagay na inaasahan ni Valerie mula sa isang mahinang anak na tumakas. Hindi na siya pinigilan ni Valerie. Hinatid siya nito hanggang sa pinto na may parehong peking ngiti. Ngunit sa halip na umuwi sa Tondo, naglakad si Sela patungo sa isang maliit na bahay sa kabilang subdivision. Ang bahay ni Mang Jun, ang dating driver ng kanyang ama, ang nag-iisang taong pinagkakatiwalaan niya mula sa dati niyang buhay. Si Mang Jun ang tumulong sa kanya noong tumakas siya 5 taon na ang nakalipas. Kumatok siya sa pinto. Nang bumukas ito at makita siya ni Mang Jun, isang matandang lalaki na may mabait na mukha, bakas ang gulat at pag-aalala sa mga mata nito. Ma'am Sela. Mang Jun, sabi ni Sela, ang boses ay puno ng determinasyon. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Kinabukasan, isang babae ang nakatayo sa tapat ng nagtataasang gusali ng Alcantara Group of Companies sa Bonifacio Global City. Nakasuot siya ng simpleng blusa at palda, may makapal na salamin sa mata, at ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang ordinaryong ponytail. Walang sinuman ang mag-aakalang siya ang nag-iisang tagapagmana ng imperyong iyon. Hawak niya sa kanyang kamay ang isang folder na may nakasulat na pangalan, Maria Cruz. Sa loob nito ay isang peking resume na inihanda ni Mang Jun sa tulong ng mga dati nitong koneksyon. Isang aplikasyon para sa pinakamababang posisyon sa opisina, isang utility staff. Tumingala siya sa dambuhalang gusali, ang pangalang Alcantara ay nakaukit sa itaas, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Huminga siya ng malalim, pinuno ng hangin ang kanyang dibdib. Hindi na ito ang takot na naramdaman niya kagabi. Ito ay tapang. Si Sela, ang tindera ng fishball, ay namatay na. Si Maricela Alcantara ay pansamantalang natutulog. Ngayon, siya si Maria Cruz. At naparito siya para maglinis. Hindi ng sahig, kundi ng kasamaan sa loob ng sarili niyang pamamahay. Oras na para bawiin ang lahat, bulong niya sa sarili, bago humakbang papasok sa umiikot na salaming pinto. Ang ingay sa loob ng FE Department ng Alcantara Group of Companies ay isang pamilyar na musika sa pandinig ni Raymart de Guzman. Ang sabay-sabay na tunog ng pag-type sa keyboard, ang mahinang ugong ng mga server, at ang paminsan-minsang pagrereklamo ng isang empleyado dahil sa mabagal na internet, ito ang kanyang mundo sa loob ng nakalipas na 2 taon. Dito, siya ay si Ray, ang tahimik pero maaasahang tech guy na kayang ayusin ang kahit anong problema, mula sa isang computer na ayaw mag-boot hanggang sa isang komplikadong network issue. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit siya naroroon. Para sa kanila, isa lang siyang ordinaryong empleyado na nagsusumikap para sa kanyang pamilya. Pero para kay Raymart, ang bawat araw sa loob ng gusaling iyon ay isang misyon. Isang misyon para sa katarungan. Ray, may bagong hire daw sa admin. Siya raw ang papalit kay Tita Nena na nag-retire. Baka kailanganin mong i-set up ang computer niya mamaya, sabi ni Jigs, ang katrabaho niyang mahilig sa chismis. Sige, simpleng sagot ni Raymart, hindi inaalis ang tingin sa monitor na kanyang inaayos. Maya-maya pa, pumasok ang kanilang department head kasama ang isang babae. Simple lang ang suot nito, nakasalamin, at tila nahihiya sa dami ng mga matang nakatingin sa kanya. Team, this is Maria Cruz, our new utility staff. Let's all welcome her, anunsyo ng kanilang boss. Nagsingitian ang lahat at bumati. Itinaas lang ni Raymart ang kanyang tingin para magbigay ng magalang na tango, ngunit bigla siyang natigilan.
Ang kanyang mga kamay, na abala sa pagkalikot sa mga internal wire ng isang key, ay biglang nanigas. Ang babae. Ang kanyang tindig. Ang paraan ng kanyang pagtayo. Higit sa lahat, ang kanyang mga mata. Kahit pa nakatago sa likod ng makapal na salamin, hindi maaaring magkamali si Raymart. Ang mga matang iyon na minsan ang naging bintana ng pinakamasasayang alaala ng kanyang kabataan. Sela. Parang isang kidlat na gumuhit sa kanyang isipan ang pangalan. Biglang bumalik ang lahat. Ang malawak na hardin ng mansyon ng mga Alcantara, kung saan sila naglalaro ng taguan. Ang mga hapon na sabay silang kumakain ng merienda na inihanda ng ina nito. Ang mga ngiti ni Sela, na parang sikat ng araw na nagpapaliwanag sa mundo niya. At ang huling araw na nakita niya ito. Umiiyak sa tabi ng libingan ng ina nito, habang siya at ang kanyang ama, si Mang Jun, ay nakatayo sa malayo, nakikidalamhati. Ilang linggo matapos iyon, pinatawag ang kanyang ama sa opisina ni Don Ricardo. Umuwi itong tulala, may dalang isang sobreng naglalaman ng kanyang final pie. Inakusahan daw itong naglabas ng kumpidensyal na impormasyon. Isang kasalanang hindi nito kailanman ginawa. Nawalan ng trabaho ang kanyang ama. Nawalan ng dignidad. At higit sa lahat, nasira ang tiwala nito sa pamilyang pinaglingkuran niya ng buong katapatan sa loob ng 20 taon. Si Raymart ang nakasaksi sa tahimik na pagtangis ng kanyang ama gabi-gabi. Siya ang nakakita kung paano ito unti-unting nanghina dahil sa sama ng loob. Mula noon, isinumpa niya sa sarili na darating ang araw, lilinisin niya ang pangalan ng kanyang ama. Nag-aral siyang mabuti, kumuha ng kursong Information Technology, at naghintay ng tamang pagkakataon. Nang magkaroon ng bakante sa GIF, hindi siya nagdalawang isip. Pero hindi niya inaasahan ito. Ang makita si Sela rito, sa loob ng kumpanya at sa ganitong anyo. Anong ginagawa niya rito? Bakit siya nagpapanggap bilang si Maria Cruz, isang utility staff? Raymart, ikaw na ang mag-assist kay Maria sa kanyang workstation, utos ng kanilang boss. Tumayo si Raymart, pilit na pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. Naglakad siya palapit sa babaeng matagal na niyang hindi nakikita, ang babaeng lihim niyang minamahal mula pa noong mga bata sila. Hi, ako si Raymart, sabi niya, pilit na ginagawang normal ang kanyang boses. Halika, tutulungan kitang iset up ang computer mo. Tumingin sa kanya si Maria. Sa isang saglit, nakita niya ang bahagyang pagkabigla sa mga mata nito, na para bang may pamilyar sa kanyang mukha. Ngunit mabilis din itong nawala, napalitan ng isang maingat na ngiti. Salamat. Maria na lang. Habang inaayos ni Raymart ang computer, hindi niya maiwasang sulyapan si Sela. Pinagmamasdan niya ang bawat kilos nito, ang paraan ng pag-upo, ang pag-aayos nito ng salamin, ang bahagyang pagkagat sa labi habang nagmamasid sa paligid. Bawat kilos ay isang sigaw na nagsasabing hindi siya si Maria Cruz. Siya si Maricela Alcantara, at may malalim siyang dahilan kung bakit siya naririto. Ayan, okay na, sabi ni Raymart matapos ang ilang minuto. May username at temporary password na dyan. Kung may problema, tawagin mo lang ako. Salamat ulit, sagot ni Sela, umupo sa harap ng monitor. Bumalik si Raymart sa kanyang pwesto, ngunit ang kanyang isipan ay wala na sa computer na inaayos niya. Nasa babae na ito sa kabilang dulo ng opisina. Ano man ang plano ni Sela, alam niyang mapanganib ito. At alam din niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na kailangan niyang protektahan ito. Noon, nangako siyang babantayan niya ito palagi. Hindi nagbago iyon. Gabi na nang makauwi si Raymart. Naabutan niya ang kanyang ama na nagdidilig ng mga halaman sa kanilang maliit na hardin. Tay, bati niya. O, anak, kumusta ang trabaho? Tanong ni Mang Jun. Hindi pa rin nawawala ang kabaitan sa kanyang mukha sa kabila ng mga pinagdaanan. Nag-atubili si Raymart. Sasabihin ba niya? Tay, nakita ko po siya. Napatigil sa pagdidilig si Mang Jun, alam niya kung sino ang tinutukoy ng anak. Si Maam Sela. Tumango si Raymart. Nasa kumpanya po siya, tay. Nagpapanggap bilang isang ordinaryong empleyado. Tinatawag siyang Maria Cruz. Nakita ni Raymart ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ama. Anong binabalak niya? Hindi ko po alam, tay. Pero sigurado po akong may kinalaman ito kay Don Ricardo. At sa asawa niya. Umupo ang mag-ama sa isang maliit na bangko.
Ang katahimikan ng gabi ay nabasag lang ng tunog ng mga kuliglig. Anak, mag-iingat ka, sabi ni Mang Jun, ang boses ay puno ng babala. Mapanganib ang babaeng iyon, si Valerie. Alam ko. Nakita ko. Kaya nga po kailangan ko siyang tulungan, tay, mariing sabi ni Raymart. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Pero hindi ko rin pwedeng ipaalam na kilala ko siya. Baka masira ko lang ang plano niya. Napabuntong hininga si Mang Jun at tinapik ang balikat ng anak. Ang puso mo, anak, hindi nagbago. Mula noon hanggang ngayon, siya pa rin. Kinabukasan sa opisina, isang maliit na komosyon ang naganap. Isang executive mula sa accounting department ang nagrereklamo dahil hindi niya ma-access ang isang mahalagang file. Kanina pa ako tumatawag sa inyo. Kailangan ko na yan para sa report ko kay Ma'am Valerie, sigaw nito sa telepono. Nagkatinginan ang mga tagait, walang may gustong humarap sa mainiting ulo na executive. Ako na, mahinang sabi ni Raymart. Habang naglalakad siya papunta sa kabilang cubicle, napansin niyang nakatingin si Sela. Nagkunwari itong nag-aayos ng mga papel, ngunit ang mga mata nito ay nakasubaybay sa nangyayari. Pagdating ni Raymart sa cubicle ng executive, tiningnan niya ang error. Isang security protocol ang humaharang sa access. Isang protocol na alam niyang si Valerie lang ang maaaring mag-utos na ilagay. Sinadya ito. Habang inaayos niya kunwari ang problema, palihim niyang nakita ang pangalan ng file na sinusubukang buksan ng executive, Ag Confidential Financials 3. Samantala, sa kanyang pwesto, nakita ni Sela ang pag-alis ni Raymart. Tiningnan niya ang cubicle na naiwan nitong walang tao. Ito na ang pagkakataon niya. Dahan-dahan siyang lumapit, nagkunwaring may pinupulot na nahulog na clip. Nakita niya ang screen ng computer ni Raymart, nakalock. Ngunit sa tabi nito ay isang maliit na sticky note na may nakasulat na mga letra at numero. Isang password hint. Hindi. Alam niyang mas matalino si Raymart kaysa doon. Tinitigan niya itong mabuti. Agsifi 3. Hindi ito password. Ito ay isang mensahe. Alcantara Group of Companies. Confidential. Financials. Quarter 3. Ang file na sinusubukang buksan kanina. Paano nalaman ni Raymart na iyon ang hinahanap niya? Bumalik si Raymart sa kanyang pwesto, at nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Isang tingin lang, ngunit sapat na iyon para maintindihan ni Sela. Hindi ito nagkataon lang. Nang gabing iyon, bago umuwi, nakatanggap si Sela ng isang email mula sa isang hindi kilalang address. Walang laman kundi isang link. Nag-atubili siya, ngunit sa huli ay kinlik niya ito. Dinala siya nito sa isang secure na folder. At sa loob nito may iisang file. Ag Confidential Financials 3. Naka-unlock. Habang binubuksan niya ang file, napansin niya ang isa pang computer sa kabilang dulo ng opisina na biglang namatay ang ilaw. Sa dilim, may isang anino na tahimik na tumayo at umalis. Si Raymart. Tinutulungan siya nito. Ngunit bakit? At paano nito nalaman? Ang mga tanong ay bumabagabag sa isip ni Sela. Ngunit mas nanaig ang kaba habang nakikita niya ang mga numero sa spreadsheet. Milyon-milyong piso na inililipat sa isang kumpanyang hindi niya kilala. Sa kabilang banda, habang naglalakad si Raymart palabas ng gusali, napahinto siya at muling lumingon sa bintana ng kanilang opisina. Nakita niya ang nag-iisang ilaw na nakabukas pa. Ang ilaw mula sa computer ni Sela. Mag-iingat ka, Sela, bulong niya sa hangin. Nandito lang ako. Ang mga numero sa screen ay parang mga langgam na gumagapang sa isipan ni Sela. Milyon-milyong piso ang lumalabas sa kaban ng Alcantara Group of Companies at napupunta sa isang pangalan, The Solutions. Walang record, walang history, walang malinaw na serbisyong ibinibigay. Isa itong multo sa sistema ng kumpanya, isang itim na butas na humihigop ng pera. At ang inisyal na C ay malinaw pa sa sikat ng araw kung kanino tumutukoy. Valerie Lim. Pinatay ni Sela ang computer, ang kanyang puso ay dumadagundong sa halo-halong takot at determinasyon. Ang tulong na ibinigay sa kanya ng misteryosong si Raymart ay isang malaking hakbang, ngunit isa rin itong palaisipan. Bakit siya nito tinutulungan? At paano nito nalaman ang kanyang mga kailangan? Sa mga sumunod na araw, naging mas maingat si Sela.
Naging anino siya sa loob ng opisina, nagmamasid, nakikinig. Si Raymart naman ay nanatiling tahimik sa kanyang sulok, ngunit nararamdaman ni Sela ang kanyang presensya. Isang sulyap dito, isang tango doon. Isang di-verbal na komunikasyon ang nabuo sa pagitan nila, isang alyansang hindi nangangailangan ng salita. Isang Biyernes ng hapon, habang abala ang lahat sa pag-asam sa paparating na weekend, isang anunsyo ang umalinggao sa buong palapag. Attention all employees. Magkakaroon po tayo ng system-wide maintenance at server migration mamayang gabi. Ang IT department ay mag-o-overtime. All other employees are advised to log out and go home before Animzeth. Naramdaman ni Sela ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ang pagkakataon. Kapag ang sistema ay nasa maintenance, mas maluwag ang seguridad sa network. Mas madaling makahanap ng mga butas. Kailangan niyang manatili. Nagtago siya sa supply closet ng mag-alas 6. Dala ang isang bote ng tubig at ilang pirasong biskwit. Naghintay siya sa dilim habang naririnig niya ang unti-unting pagtahimik ng opisina. Bandang alas 8, lumabas siya. Ang buong palapag ay tahimik at madilim, maliban sa maliwanag na bahagi ng IT department kung saan abala ang ilang mga empleyado. Nakita niya si Raymart, seryosong nakatutok sa isang hilera ng mga server. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa kanyang cubicle. Binuksan niya ang kanyang computer at sinubukang i-access ang mga file na may kinalaman sa the solutions. Gaya ng inaasahan, mas madali na ngayon. Ngunit may isang folder na partikular na naka-encrypt. Ang folder na naglalaman ng mga kontrata at pirma. Anong ginagawa mo rito? Halos mapatalon si Sela sa gulat. Paglingon niya, nakatayo sa likod niya si Raymart, may hawak na 2 tasa ng kape. Ang mukha nito ay seryoso, ngunit ang mga mata ay may bahid ng pag-aalala. Ako, naiwan ko lang ang wallet ko, palusot ni Sela, mabilis na isinara ang mga bintana sa kanyang screen. Hindi ito pinansin ni Raymart. Inilapag nito ang isang tasa ng kape sa kanyang mesa. Hindi mo mabubuksan iyan ng ganyan lang. Kailangan mo ng admin key at nasa main server lang iyon. Natigilan si Sela. Hinubad niya ang kanyang salamin at tinitigan si Raymart. Bakit mo to ginagawa? Tumingin si Raymart sa paligid. Ang ibang mga tagait ay abala sa kabilang dulo. Dahil alam kong kailangan mo ng tulong. At dahil alam kong mapanganib ang ginagawa mo. Sino ka ba talaga? Tanong ni Sela, ang boses ay halos pabulong. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng aircon. Anak ako ni Mang Jun, mahinang sagot ni Raymart. Parang isang piraso ng puzzle na biglang lumapat sa isipan ni Sela. Si Mang Jun, ang driver ng kanyang ama. Ang mabait na si Kuya Raymart na kalaro niya noong bata pa siya, ang panganay na anak ni Mang Jun, bigla niyang naalala ang isang batang lalaki na laging nagbibigay sa kanya ng candy mula sa sarili nitong baon. Ang batang laging nakasunod sa kanya, tinitiyak na hindi siya madarapa. Raymart, hindi makapaniwalang tanong ni Sela. Tumango si Raymart, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ako nga. Medyo nagbago lang. Sa isang iglap, nawala ang pader sa pagitan nila. Hindi na sila si Maria at Raymart, ang utility staff at ang tech guy. Sila na ulit si Sela at Ray, mga multo mula sa isang masayang nakaraan. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Raymart. Pero hindi rito. Dinala siya ni Raymart sa server room, isang malamig at maingay na silid na puno ng mga kumukurap na ilaw. Dito, walang makakarinig sa kanila. Gusto kong malinis ang pangalan ng tatay ko, pagsisimula ni Raymart. Pinagbintangan siyang nag-leak ng impormasyon, pero alam kong si Valerie ang may gawa noon para maalis ang lahat ng taong tapat kay Don Ricardo. At ako, sabi ni Sela, gusto kong iligtas ang papa. Naniniwala akong unti-unti siyang nilalaso ni Valerie. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga layunin, magkaiba man ang pinanggalingan, ay iisa lang ang patutunguhan, ang pabagsakin si Valerie. Tutulungan kitang makuha ang kailangan mo, sabi ni Raymart. Pero kailangan nating maging maingat. Palaging nagmamasid si Valerie. Nagsimula silang magtrabaho. Habang si Raymart ay abala sa pag-bypass ng mga security protocol sa main server, si Sela naman ay nagsisilbing lookout. Ang kanilang mga kilos ay sabay, ang kanilang mga isip ay konektado. May isang kuryenteng dumadaloy sa pagitan nila,
isang halo ng panganib at pananabik. Habang hinihintay nilang ma-decrypt ang file, napasandal si Sela sa isang server rack. Salamat, Ray. Wala yon, sagot ni Raymart, hindi inaalis ang tingin sa screen. Matagal na kitang gustong tulungan. Biglang nagkaroon sila ng isang sandali ng katahimikan. Sa gitna ng ingay ng mga makina, tila sila lang ang tao sa mundo. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, nakita ni Sela hindi lang ang kanyang kababata, kundi isang lalaking handang isugal ang lahat para sa kanya. Isang kilig na matagal na niyang hindi naramdaman ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Malapit na ay bulong ni Raymart. Beep! 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 Isang alarm ang biglang tumunog sa computer ni Raymart. Silent alarm. May nag-access sa key feed ng palapag na to. Si Valerie, mabilis na sabi ni Sela, nanlaki ang mga mata sa takot. Kailangan na nating umalis. Ngunit bago pa sila makakilos, narinig nila ang tunog ng elevator na bumubukas, na sinundan ng mga yabag ng takong napapalapit. Mga yabag na kilalang kilala ni Sela. Dito, hila ni Raymart kay Sela. Mabilis silang nagtago sa ilalim ng isang malaking mesa na puno ng mga lumang monitor at sirang keyboard. Siksikan. Madilim. Ramdam ni Sela ang init ng katawan ni Raymart. Naririnig niya ang mabilis na paghinga nito, nakasabay ng kabog ng sarili niyang dibdib. Pumasok si Valerie sa AK department, kasama ang isang security guard. Sigurado ka bang may tao pa rito? Tanong ni Valerie, ang boses ay matigas at malamig. May nadetect po kaming motion sa area na to, ma'am, sagot ng guard. Narinig ni Sela at Raymart ang mga yabag na papalapit sa kanilang pinagtataguan. Napapikit si Sela, hinahanda ang sarili sa pinakamasama. Hinawakan ni Raymart ang kanyang kamay sa dilim, isang mahigpit na hawak na nagsasabing, huwag kang bibitaw. Ang mga yabag ay huminto sa tapat mismo ng mesa. Isang anino ang tumabon sa kanilang munting pinagtataguan. Tingnan mo sa ilalim niyan, utos ni Valerie. Naramdaman ni Sela ang pag-angat ng mantel ng mesa. Ito na ang katapusan. Ngunit bago pa man tuluyang may angat ang mantel, isang pirasong papel ang nahulog mula sa mesa ni Raymart at lumapag sa sahig. Ano yan? Tanong ni Valerie. Dinampot ng guard ang papel at ibinigay kay Valerie. Nanatiling tahimik sina Sela at Raymart, naghihintay. Pagkatapos ng ilang sandali, narinig nila ang isang mahinang tawa mula kay Valerie.